Bakit nangyayari ito? Matagumpay ang pagkilala sa may-ari. Aktibo na ang mata ng pagsisiyasat. So panggawa sa tunay na katad. Gawa noong taong 2020. Nagkakahalaga ng 100,000 yuan sa merkado. Ang mga mata ko. Liu yan. Ling Ye. Ang pang-aaping ginawa ninyo sa akin. Ako si Limo. Tiyak na babayaran ko kayo ng 100 ulit. Halika, tingin-tingin muna kayo rito. Tingin na kayo, bili na. Ano bang magandang tingnan dito? Boss, mula sa anong dinastiya ang isang ito? Ang yamang ito ay mula pa sa Kanlurang Zhou. Sa tingin ko, parang lugaw lang ito. Baka binabad lang yan para magmukhang luma. Kung tunay ngang galing sa Kanlurang Zhou ang yamang yan, bakit kailangan mo pang maglatag dito sa bangkita? Anong masama sa paglalatag sa bangkita? Maraming kayamanan sa industriya ng Antigo. Ang nakuha lang mula sa mga ganitong pwesto sa kalye. Kumikita sila ng milyon-milyon. Kung nakakahanap ka ng ginto sa basura, di sana matagal ka ng mayaman. Kaya nga heto, naghahanap pa rin ako. Kuya Limo, tingnan mo kung anong gusto mo rito. Tingnan mo kung may magustuhan ka. Ibibigay ko sa iyo ng mura. Sasabihin ko na sa iyo ng maaga. Gusto ko lang ang ganitong disenyo. Gusto ko lang itong bilhin para gawing palamuti. Kung ibebenta mo ng sobrang mahal, huwag na lang, ayoko na. Kuya Limo, ang talas talaga ng mata mo. Sinaunang barya ito mula sa dinastiyang Ming. Dahil nakita kong gusto mo. Kahit masakit sa loob ko, ibibigay ko na. 500 na lang para sa iyo. Sige. 500 ha, sabi mo yan. Naisend na, natanggap na ang 500 yuan. Kumpara sa normal na barya ng dinastiyang Ming, mas malaki ito ng bahagya, halata namang peke lang ito. Nabili ko lang ito ng 50 tapos binenta ko sa iyo ng 500. Akala mo naman nakamura ka na, kuya. Ang gumastos ng 500 sa bangkita, para sa ganitong klase, hindi sulit yan. Ang halaga niyan, barya-barya lang. Hindi naman masyadong mahal ang benta niya. Nakita ko lang na bata pa siya. Isang babaeng naghahanap buhay. Hindi madali ang magtinda sa bangkita. Isipin na lang natin, natulong ko na lang ito sa negosyo niya. Kaya pala, nag-aalala siya para sa akin. Hindi nga madali ang magtinda rito. Nakakataba naman ng puso. Hindi maaari, Kuya Limo. Hindi ako kawawa gaya ng iniisip mo. Mali ang akala mo. Mayaman ang pamilya ko. Gusto ko lang talaga ang mga Antigo. Kaya paminsan-minsan, nagtitinda ako rito para maglibang. Huwag na, talaga, huwag mo nang ibalik ang pera. Gusto ko talagang magbayad ng 500. Kuya Limo, napakabuti mong tao. Ang halaga nito ay 100,000 sinaunang barya. Kaya huwag mong sabihin 500 lang. Kahit 5,000 pa ang ibinayad ko, sulit pa rin. Mag-aalok ako ng 100,000. Ano? Ang pinakamagandang babae sa buong bansa, ang dalubhasa sa anti-gang kagamitan, si Zhu Hanyu. Bakit siya nandito? Tingnan natin. Isa nga itong tunay na kayamanan. Ibebenta mo ba sa halagang 100,000? Maaari akong magbayad agad sa iyo sa pamamagitan ng transfer. Kabibili ko lang nito sa halagang 500. Ngayon ay may bibili na agad ng 100,000. Mabilis nga talagang kumita ng pera sa mga Antigo. Sige, ibebenta ko. Ibebenta ko na. Sandali lang. Gagastos ka ba talaga ng 100,000 para bilhin ito? Mas malaki ito kaysa sa karaniwang Yongle Tungbaw na barya mula sa dinastiyang Ming. Mas malaki ang sukat nito ng isang bilog. Siguradong peke lang ito. Mas malaki ito sa Yongle Tungbaw ng isang sukat dahil isa itong Zaisan na malaking barya. Isa itong trial casting ng pera noong dinastiyang Ming. Kakaunti na lang ang natitira nito sa mundo. Kaya naman, normal lang na hindi mo ito alam. Ang Zaisan na baryang ito, kahit ang mga veteranong dalubhasa, ay maaaring hindi pa nakarinig tungkol dito. Nakilala niya ito agad-agad sa isang tingin lang. Siguradong hindi biro ang galing niya sa pagkilala ng Antigo. Natanggap ko na ang bayad. Ang sarap talaga sa pakiramdam kapag may pera. Bili ng 500, benta ng 100,000. Napakaswerte ko talaga sa nakuha kong bargain na ito. Nakuha ko ang kayamanan mo sa napakamurang halaga. Hindi ka ba nagagalit? Ang 100,000 para sa akin ay barya-barya lang at hindi na dapat pang pag-usapan. Kuya Limo, tingnan mo, ang pwesto ko. May gusto ka pa bang bilhin dito? Kapag nakakuha ka ng mga bagong kayamanan sa susunod, huwag mong kalimutang mag-message sa akin, ha? Para lang pala sa mga kayamanan kaya mo ako kinakausap. Akala ko pa naman kaya mo kinuha ang kontak ko, ay dahil balak mo akong ligawan. Nakikita kong marami ka ring alam sa pagkilala ng mga Antigo. Ililibre kita ng pagkain. Magpalitan tayo ng mga karanasan at kaalaman. Sa sandaling panahon lang kanina, kumita na agad ako ng 100,000.
Kung pupunta pa ako sa Antique Street para maghanap ng bargain, hindi ko na alam kung gaano pa kalaki ang kikitain ko. Mas mahalaga pa rin kumita ng pera ngayon. Huwag na lang muna. May iba pa akong kailangang asikasuhin ngayong araw. Sa susunod na lang, pangako, sa susunod talaga. Tinanggihan mo talaga siya. Alam mo ba kung sino ang babaeng iyon? Sa pagkilala niya ng mga antigo, hindi pa siya kailanman nagkakamali. Nagkakandara pa ang mga tao para lang may libre siya ng pagkain. Pero ikaw naman, tinanggihan mo lang siya ng ganoon kadali. Ganoon ba talaga siya kagaling? Tamang-tama pala iyon. Maaari akong magtanong sa kanya tungkol sa mga antigo. Sa ganoong paraan, mas mapapadali ang paghahanap ko ng mga kayamanan. Sa totoo lang, iyong gagawin ko. Hindi naman masyadong apurado. Eksaktong kumita rin ako ng pera kanina. Ano kaya kung ako na lang ang manlibre sa iyo? Isama niyo naman ako sa pagkain niyo. Pwede naman sana. Pero, hindi ba't ang pwesto mong ito ay... Magandang araw po, Senyorita. Nagkataon lang na nakita ko si Miss, na Nagel Alaco rito, para maranasan ang buhay. Magandang araw po, Miss Tara. Sa industriya ng pagkilatis ng anti-gang gamit, mahigit 10 taon na ako sa trabahong ito. Sa totoo lang, hindi ito nakukuha sa isang iglap lang. Kailangan mo ng likas na pakiramdam. At kailangan din ng araw-araw na paghawak sa mga kayamanan, pagkilala sa tunay at peke, para makaipon ng karanasan. Ate Chu, gusto ko lang po sanang itanong sa inyo, sa mundo ng pagkilatis ngayon, ano po ba ang pinakamahal ibenta? At saka, saan po ba ako makakahanap ng mga magagandang gamit? At kung may mahanap man akong kayamanan, saan ko po ito dapat ibenta? Ito. Nakikipag-usap ka sa isang top appraiser. Pero imbes na pag-usapan ang mga teknik, nagtatanong ka kung paano kumita ng pera. Para kang nagtatapon ng pakwan. Para lang pumulot ng lingga. Masyado kang prangka. Ang mga paraan para kumita sa industriyang ito, ang pinakakaraniwan ay, ang pagbebenta ng mga gamit na koleksyon, pagbili ng tunay na gamit sa murang halaga, at pagbebenta nito ng mas mahal sa mga kolektor, para kumita sa patong. Mayroon ding pakikipagsapalaran sa mga bato, pero napakalaki ng panganib nito, at ang pagkilatis at pag-estima para sa iba, at paniningil ng service fee. Ibig sabihin, ang paghahanap ng mga nakatagong hiyas, at ang pakikipagsapalaran sa mga bato, ang dalawang pinakamabilis na paraan para kumita, hindi po ba? Oo. Limo, ang galing mo naman. Pwede mo ba akong isama sa paghahanap ng mga hiyas? Gusto ko ring maranasan. Ang saya ng makahanap ng nakatagong kayamanan. Sige ba? Ang bait mo talaga. Nako, kain na tayo. Kain na. Ang magkaroon ng ganitong galing sa sariling sikap. Itong si Limo, sa hinaharap, siguradong yayanigan ng buong mundo ng pagkilatis. Dapat akong makipag-ugnayan sa kanya. Mataas na kalidad na Melo Pearl. Nagkakahalaga ng 800,000 yuan. Melo Pearl. Nakita ko ito sa loob mismo ng karne ng suso. Nakakain ako ng nagkakahalaga ng 800,000, isang Melo Pearl. Ito. Melo Pearl nga ito. Sa tagal ko na sa trabahong ito, 2 beses ko palang itong nakita sa mga auction house. Kumain ka lang ng basta-basta, tapos nakakuha ka agad. Ang tsansa nito ay mas malaki pa kaysa sa manalo sa loterya. Hindi biro ah. Grabe, Limo. Ang swerte mo naman, parang hindi makatotohanan. Itong Melo Pearl, ibebenta mo ba? Bibilhin ko ng 800,000. Ate Chu, kung gusto mo, ibibigay ko na lang sa iyo. Paano mangyayari iyon? 800,000 ang halaga nito. Hindi ko ito matatanggap. Isipin mo na lang na pasasalamat ko ito sa iyo, dahil marami kang itinuro sa akin ngayong araw, tungkol sa mga sikreto sa mundo ng anti-gang kagamitan. Saka isa pa, gusto kitang maging kaibigan. Wala lang ang maliit na bagay na ito, di ba? Sige. Ang pagkakaibigang ito, tinatanggap ko na. Sa susunod, kung may kailangan ka sa mundo ng anti-gang kagamitan, maaari mo akong hanapin. Gagawin ko ang lahat para tulungan ka. Sige, kain na tayo. Kain na tayo. Itong Song Dynasty handshoe na ito. Sinasadya kong kinuha ito mula sa isang kolektor. Binili ko ito sa napakamahal na presyo. Basta't sumaya siya. Siguradong matatanggap na ako bilang disipulo. Linye. Buti na lang at matalino ako. At agad kong hiniwalayan si Limo. Ang mga katulad lang ni Linye. Ang karapat dapat na maging lalaki ni Liu yan. Tama na yan. Malapit na si Master Liu. Salubungin natin siya. Opo. Limo. Sinusundan mo ba talaga ako? Naku naman.
Sinabi ko na sa iyo, wala na tayong ugnayan. Kung patuloy kang maghahabol ng ganyan, lalo lang akong maiinis sa iyo. Kailan pa kita sinundan? Bakit hindi ko napansin noon, na ganyan ka pala kabilib sa sarili mo? Wala ka na ba talagang kahihiyan? Huwag mong sabihin sa akin, na pumunta ka rito para lang kumain. Bakit? Bawal ba? Hindi ba ako pwedeng kumain dito? Alam mo ba kung anong klaseng lugar ito? Ito ay isang anim na bituin na Michelin restaurant. Maraming mayayaman at makapangyarihan. Ang hindi man lang makakuha ng reservation dito. Tapos ikaw, akala mo ba bagay ka rito? Linye. Huwag mo na siyang sayangin ng laway. Magtawag ka ng security at palayasin siya. Ang makita pa lang ang taong ito, nasusuka na ako. Security. Nasaan ang security? Bakit kung sino-sino na lang ang pinapapasok ninyo? Anong nangyayari rito? Anong gulo ito? Nako. Master Leo. Master Leo, isang karangalan ang pagdating ninyo po. Paumanhin at hindi ko kayo nasalubong agad. Ang mga walang kwentang tao na ito, huwag na nating pansinin. Pumasok na po tayo sa private room para kumain. Ito ay isang sinaunang aklat mula sa Song Dynasty. Oh, Master Leo. Sinasadya ko po itong hinanap para sa inyo. Ito ang Song Dynasty Hanshu. Mayroon din itong mga selyo ni na Chen Chenny at Mao Jin. Alay ko po ito bilang paggalang sa inyo. Oh. Song Dynasty Hanshu. Isang peking kopya lang ito. 1,000 lang ang halaga nito. Naglakas loob talaga si Linye na magdala ng isang peking gamit para kay Master Leo. Mukhang itong tinatawag nilang eksperto sa Antigo ay hindi naman pala ganoon kagaling. Matagal ko na pong hinahangaan ang kakayahan ni Master Leo sa pagkilatis ng mga Antigo. Ngayong araw, nakikiusap po ako na tanggapin niyo akong maging estudyante niyo. Gagawin ko po ang lahat para matuto sa inyo. HMM. May malasakit ka. Ang makahanap ng isang kayamanan tulad ng Song Dynasty Hanshu. Dahil dyan, napagpasyahan ko na formal ka ng tanggapin bilang estudyante ko. Anong nangyayari? Master Leo, hindi niya rin ba napansin na peke ito? Isang tanyag na eksperto sa mundo ng Antigo. Hanggang dito lang pala ang galing mo. Kahit isang peking kopya mula sa Song Dynasty, ay hindi mo man lang makilala. Ano bang pinagsasabi mong kalokohan dyan? Ha? Sinabi na ni Master Leo na ang kopya na ito ay tunay. Sino ka para pamwestiyon sa kanya? Limo. Hindi ko akalain na gagawin mo ito para lang makuha ang atensyon ko. Ang lakas ng loob mong manggulo rito. Ang kopya ang ito ay binili ko ng 10 milyong piso. Galing ito sa kamay ng isang sikat na kolektor. Paanong magiging peke ito? At sa tingin mo ba, may karapatan kang pagbintangan ako? Mukhang kulang pa ang bagbog na natanggap mo noong nakaraan. Maaari ko bang itanong kung kanino kang estudyante? Anong estudyante ang pinagsasabi nyo? Hindi man lang siya nakatapos ng high school. Hamak na tagalinis lang siya ng bintana. Isang tao na wala man lang kaalam-alam sa mga ganitong bagay. Ang lakas ng loob mong humarap sa akin at magsalita ng ganyan. Master Leo, huwag na po kayong magalit. Tatawag na po ako ng security para palayasin siya rito. HMM. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Master Leo, hindi ba kayo nagtataka kung paano ko nalaman ang totoo? Master Leo, huwag niyo na po siyang pakinggan. Puro kalokohan lang ang sinasabi niyan. Wala pa siyang nakikitang kahit anong anti-gum gamit sa buhay niya. Paano siya magkakaroon ng alam sa pagkilatis? Teka. Hayaan niyo siyang magsalita. Kung hindi ka makakapagbigay ngayon ng isang matibay na ebidensya ng pagkakamali, ipapatikim ko sa iyo ang bunga ng pagsasalita mo nang walang basehan. Una sa lahat, mali ang paraan ng pagkakasulat. Ang mga ukit sa Song Dynasty ay matatalas at direkta. Pero ang nakikita rito ay mabagal at hindi maayos ang pagkagawa. Tingnan nyo rin ang papel. Mas lalong mali ang papel na ginamit. Ang hemp paper ng Song Dynasty ay may pino at detalyadong mga guhit. Malambot ito pero matibay. Samantalang dito, magulo ang mga guhit sa papel. Sa isang tingin pa lang, halatang modernong peking hemp paper lang ito. Sa mga sinasabi mo, mukhang may alam ka nga sa pagkilatis. Hindi. Master Leo, huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Isa lang siyang hamak na tagalinis ng bintana. Paano naman siya matututo sa pagkilatis ng mga anti-gum gamit? Tama. Siguradong, nagtanong lang siya sa isang AI software kanina. Nag-iimbento lang siya ng kung ano-ano. Dahil iniisip ninyong lahat na nag-iimbento lang ako. Mamaya, kapag dumating na ang sikat na appraiser, na si Chu Hanyu, siguradong maniniwala na kayo. Chu Hanyu. Hoy, tignan mo nga, ang sarili mo, ano ba ang tingin mo sa katayuan mo? Ang isang tulad ni Chu Hanyu, na isang tanyag na master sa pagkilatis. Paano mo siya makikilala? Para kang nananaginip ng gising. Nandito, hindi ba't kanina lang ay nagtataka ka? Kung bakit ako nandito, sasabihin ko na sa iyo ang totoo.
Ang kasalo ko sa pagkain ay walang iba kundi si Chu Hanyu. Nababaliw na talaga siya. Isa siyang sikat na tao na lumalabas pa sa telebisyon. Hindi ka karapat-dapat na makilala siya. Sa tingin ko, ginagawa mo lang ito para makuha ang atensyon ko. Alam mo ba, habang lalo kang nagkakaganyan, lalo lang akong nadidiri sa iyo. Sinong tinatawag mong nakakadiri? Limo. Anong nangyayari rito? Kilala mo siya. Kaibigan ko si Limo. Ano? Master Chu. Ang hamak na taong ito. Paano siya naging kaibigan ninyo? Huwag po kayong magpapalinlang sa kanya. Kung sino man ang piliin kong maging kaibigan, wala kang karapatang makialam. Ate Chu. Nakita ko na ang sinaunang aklat na ito ay isang peke lamang. Ayaw nilang maniwala sa akin. Pinipilit nilang puro kalokohan lang ang sinasabi ko. Kaya naman minabuti kong tawagin kayo para tignan ito. Gumastos ako ng 10 milyon para makuha ito mula sa isang kolektor. Paano ito magiging peke? Ang sinaunang aklat na ito ay peke. Ang mga ukit mula sa dinastiyang Song ay dapat matatalas ang dulo. Ngunit ang mga ito ay tila mabagal at hindi pulido ang pagkakasulat. At tignan mo ang papel, hindi rin ito tama. Magulo ang mga hibla nito. Halatang gawa lang ito sa modernong imitasyon ng papel na lino. Ang pamilya Lin ay dati rin kilalang pamilya ng mga eksperto sa pagkilatis. Hindi ko akalain na sa henerasyong ito, kahit ang pagtukoy kung totoo o peke ang isang aklat, ay hindi nyo na magawa. Kamangha-mangha na ang sinabi niya, ay kaparehong-kapareho ng sinabi ng batang ito. Ang aklat na ito ay nagawang malinlang si Master Liu, na isa sa mga pinakamagaling, na eksperto sa mga antigo. Pero si Limo, nagawa rin niya. Mapansin agad na peke ito ng ganoon kadali. Ang kakayahan niya sa pagkilatis, ay talaga namang hindi matatawaran. Ang pagkilatis ni Master Chu, ay kailanman hindi nagkamali. Kung sinabi ni Master Chu na peke ito, siguradong peke nga ito. Nagawa niyo pang magdala ng peking gamit. Akala niyo ba ay malabo na ang mga mata ko? Ay, hindi po, Master Liu. Hindi po namin sinasadyang magdala ng peke, para lokohin kayo. Opo. Wala nang silbi ang maraming salita, tungkol sa pagiging apprentice. Kalimutan na lang natin yan. Ha, Master Liu. Bakit ka nagmamadali? Kanina lang ay pinagbintangan niyo ako. Humingi kayo ng tawad sa akin. Sinira mo ang seremonya ko para maging apprentice. Hindi pa nga kita pinapanagot sa ginawa mo. Tapos gusto mo pang humingi ako ng tawad sa iyo. Limo. Porket kilala mo si Master Chu. Ang lakas na ng loob mong magmayabang. Oh. Yung mga sinabi mo tungkol sa pag-appraise kanina, siya ang nagturo sa iyo niyan, di ba? Ganoon ba? Sabi ko na nga ba, paano ang isang hamak na delivery rider ay biglang naging master sa mga antigo? May tumutulong lang pala sa iyo na magpanggap. Huwag mong isipin na porket naging toy boy ka na ni Master Chu, ay kaya mo nang tapatan si Linye. Sa ginagawa mong yan, lalo lang akong nadidiri sa iyo. Anong pinagsasabi nyo? Magkaibigan lang kami ni Limo, Chu Hanyu. Noong nakaraan, may nag-alok ng 100 milyon para lang makasalo ka sa pagkain. Pero tinanggihan mo silang lahat. Ngayon, hindi lang kayo sabay kumain. Isang tawag lang niya sa iyo, ay pumunta ka agad para mag-appraise. Magkaibigan lang. Sinong maniniwala roon? Ikaw. Tama. Hindi naman kayo magkamag-anak, kung hindi kanya toy boy. Ano pa nga ba? Bata. Huwag mong isiping porket nakadikit ka kay Chu Hanyu, ay may karapatan ka ng kalabanin ako. Sinasabi ko sa iyo, hanggang dumi ka lang sa talampakan. Alis na tayo. Linye, bakit ang yabang mo? Sinwerte ka lang sa pagkapanganak sa iyo. Ang sinasabi mong, titulo bilang appraisal master, sa harap ng aking mata ng pagsisiyasat, ay parang papel lang na madaling mapunit. Ang lahat ng panglalait mo sa akin, pagsisisihan mo rin ito at pagbabayaran kita ng higit pa. Sabi ko na nga ba, bakit kayo ni Ate Chu, ay ang tagal ninyong bumalik? Sobra na talaga itong si Linye. Siya na nga itong bumili ng peking libro, tapos isisisi pa kay Limo ang pagkasira ng seremonya niya. Limo, mag-iingat ka talaga, baka balikan ka niya at gulo ang hanapin sa iyo. Huwag kayong mag-alala, Ate Chu, kaya ko itong gawan ng paraan. Hindi pwedeng palampasin na lang ito, Manager Wang. Miss, ano po ang maipaglilingkod ko? Ay blacklist mo ang pamilya Lin. Hindi na sila pwedeng pumasok sa shop na ito kailanman. Opo. Ay, teka lang, ano, ha? Ikaw ang may-ari ng 6-star Michelin restaurant na ito. Siya ang tagapagmana ng pamilyang Su. Yumaman sila sa negosyo ng mga anti-ganghiyas. Nagkalat ang mga ari-arian niya sa kung saan-saan. Ang restaurant na ito ay wala lang sa kanya. Grabe. Isang mayamang tagapagmana pero mahilig magbenta sa bangkita. Iba talaga ang trip ng mga mayayaman. May kailangan lang akong asikasuhin. Mauuna na ako. Limo, kahit na sa ngayon ay hindi ka pa sikat. Pero naniniwala ako na ang galing mo sa pagkilatis ng mga anti-gang gamit ay higit pa kay Master Liu.
Aantayin ko ang araw na sisikat ang pangalan mo sa mundo ng mga antigo. Salamat sa tiwala mo sa 谢谢 akin. 你这么相信我。 Sige, ingat sa pag-alis, Han Yu. Ang mapuri ni Chu Hanyo ng ganyan. Siguradong hindi siya ordinaryong tao sa hinaharap. At saka, pasok siya sa panlasa ko. Dapat ko na siyang makuha agad. Kuya Limo, HMM, gusto mo bang magpakasal sa pamilya namin? Ano? Ngayon, tila isang bakas na lamang ang natira. Yakap ang kalayaan sa gitna ng unos. Ang mga mata kong ito, 这双眼睛， hindi lang nakakakita ng lahat ng bagay. 万物 Kaya ko ring makakita sa loob nito. Gusto kong bumuo ng sariling pangalan. 成家立业， At maabot ang rurok ng tagumpay. 人生巅峰。 Ang lakas ng hangin mo ah. Nakakakita raw sa loob, sus. 哎呦， Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Kung ganoon, pumasok ka na sa pamilyang So. Kahit gaano karaming pera ng pamilya So, pwede mong gastusin. Tigil-tigilan mo nga ako. Bakit ka biglang natamba? Saan ba ang bahay nyo? Hindi ba dapat sa ganitong pagkakataon, ako ang unang matutamba, tapos bubuhitin mo ako na parang prinsesa, at iuuwi sa bahay nyo? O kaya naman, umuwi ka na lang sa bahay ko. Paano niya nalaman? Ang mga mata kong ito, 这双眼睛， hindi lang nakakakita ng lahat ng bagay. Totoo bang nakakakita ka sa loob ng mga bagay? Joke lang. 假的。 Paano naman ako makakakita sa loob? Akala mo ba nasa maikling drama tayo? Pinagtitripan lang kita. Sabi ko na nga ba, kung totoo mang kaya mong makakita sa loob at kilatisin ang lahat, edi sana naging Diyos ka na sa mundo ng mga antigo. Tama ka. Di ba sabi mo dati, isasama mo akong maghanap ng mga nakatagong yaman. Pero na ngayon din. Sige ba? Tingnan mo nga ang suot mo. Wow, ang gwapo ah. Iba talaga kapag nadala sa forma. Tara na. Tara. Sinasabi ko sa iyo, bili ng mura, benta ng mahal. Tingnan mo ang mga mata ko mamaya para sa hudyat. Walang problema. Ang Wotan Scenery of 10,000 Mountains ni Song Shu mula sa dinastiyang Ming. Nagkakahalaga ng 3 milyong yuan. Grabe, may tunay ngang kayamanan dito. Tara. Boss. Magkano ang benta nyo sa painting na ito? May matalas kang paningin, bata. Ang painting na ito ay mula pa sa dinastiyang Song. Ibibigay ko sa iyo ng mura, 50,000 na lang. Ang galing, ang gawa sa dinastiyang Ming, sinabing galing sa Song. Mukhang si Lolo mismo, ay walang alam sa ibinebenta niya. Corn o cash? Sandali, teka lang. Kahit ang Happy Beans, ay hindi pwedeng sayangin ng ganyan. Panoorin mo ako. Boss. 50 yuan lang ang pinakamataas. Hindi pwede. Painting ito mula sa dinastiyang Song. Ayusin mo naman ang usapan. Anong dinastiya ba ito? Kaya lang naman kami pumunta sa pwesto mo dahil mukha kang mabait. Kaya kami lumapit dito. Ang mandaya ng tao ay medyo hindi makatarungan ah. Marunong pala itong tumingin ng gamit. Masyadong mababa ang 50. Dagdagan mo pa ng kaunti. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Katatapos lang ng renovation ng bahay namin. Gusto ko sanang bumili ng painting. Para pang display doon. Ganito na lang. 200 ang sagad. Kung ayaw nyo, di huwag na lang. Sige na nga, sige na. 200 kung 200. I-scan mo na lang ang code. Sabi mo yan ah. Nabayaran na. Sige, heto na ang gamit nyo. Ang painting na ito ay pinulot ko lang sa bundok. Hindi ko akalain na ang batang ito ay magbabayad ng 200 yuan para bilhin ito. Sana marami pang ganitong bata ngayon. Siyempre naman. Tara. Tuloy ang paghahanap ng nakatagong yaman. White Jade Dragon Pendant mula sa dinastiyang Ming. Nagkakahalaga ng 2 milyong yuan. Ming Yangle, Blue and White Lotus Petal Chicken Heart Cup. Nagkakahalaga ng 6 na milyong yuan.
Ching Chen Long Blue and White Underglaze Red. Cloud Dragon Pattern Celestial Globe Vase. 26 na milyong yuan. Blue and White Brick mula sa Dinastiyang Qing. Lotus Sutra mula sa Dinastiyang Tang. Nagkakahalaga ng 6 na milyong yuan. Lahat ng kayamanang ito, aabot na sa mahigit 40 milyon. Kailangang humanap ng lugar para maipalit ito sa pera. Punta tayo sa Jubaojai, ang pinuno sa mundo ng mga antigo. Napaka-impluensyal. Kinu-question mo ba ang desisyon ko, Miss? Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Ang pagiging appraiser ay hindi lang basta titulo. Dapat ay may tunay na kakayahan sa pagkilatis. Dahil nga doon. Kaya gusto ko siyang imbitahan, para maging special appraiser natin. Ang Jubaojai natin ang nangunguna sa industriyang ito, para maging bahagi ng ating koponan. Bilang espesyal na tagasuri ng Jubaojai, dapat ay kilala ka sa buong industriya, bilang isang mahusay na eksperto sa anti-gong kagamitan. Gaya na lamang ni Chu Hanyu, ang dakilang Master Chu. Paano kung hindi pala sapat ang galing niya, at hindi niya makilala ang tunay sa peke? Ang masisira niyan ay, ang prestihiyosong pangalan ng Jubaojai natin. Huwag kayong mag-alala tungkol dyan. Nasiguro ko na. Ang kanyang kakayahan, ang husay ni Limo sa pagkilala ng mga antigo, ay nasaksihan ko na rin mismo. Talagang hindi ito matatawaran. Hindi pa rin maaari yan. Ang pagkuha sa isang baguhan, bilang espesyal na tagasuri, ay masyadong mapanganib. 行， Sandali lang. Huwag muna kayong magtalo. Manager Wang, maaari ko bang itanong, paano ba magiging isang pinakamahusay na tagasuri ng Jubaojai? Siyempre, kailangan mong patunayan ang iyong galing sa pagkilala na makikita ng lahat. Kailangan mong matukoy ang tunay sa huwad. Sa madaling salita, kailangan mong magpakitang gilas sa iyong kakayahan sa mga antigo. Kung ganoon ang usapan, siguradong kaya ko ang trabahong iyan. 你口气真大。 哎呀， Ito. Hindi ako makapaniwala, ito ay, mula sa panahon ni Qianlong ng Dinastiyang Qing. Isang asul at puting porselana na may disenyong pula, ang florera ng dragang ulap. At ito naman ay mula sa panahon ni Yongle ng Dinastiyang Ming. Isang tasang hugis puso ng manok na may disenyong talulot ng lotes. Ano sa tingin nyo? May karapatan na ba ako ngayon, na maging espesyal na tagasuri ninyo? Lahat ba ng ito ay nakuha mo? Ha ha ha. Dahil ganyan ang sitwasyon, wala na akong anumang reklamo. Gagawa na ako ng kontrata ngayon. Sandali lang. Para sa akin, mas gusto ko pa rin yung mapagmataas mong ugali kanina. Sige, ihahanda ko na ang kontrata. Nabalitaan nyo na ba? Dito sa kalsada ng mga antigo, may lumitaw na isang baguhan na mahilig humanap ng mga nakatagong hiyas. Nakakamangha ang kanyang paningin. Balita ko pa, halos nalibot na niya ang buong kalsada, at nakuha ang lahat ng mga murang kayamanan. Bibili siya ng halagang ilang daang barya, pagkatapos ay dadalhin sa Jubaojai, at maibebenta ng milyon-milyon. Sabi pa nila, kinuha rin siya ng Jubaojai, bilang kanilang espesyal na tagasuri, mukhang sa mundo ng mga antigo. May lilito na isang pambihirang henyo. Totoo ba talagang ganyan siya kagaling? Baka naman gawa-gawa lang yan para sumikat. Hindi yan gawa-gawa lang. Sinadya ko talagang itanong kay Manager Wang ng Jubaojai. Ayon sa balita, ang galing ng baguhang ito sa pagkilala ay talagang nakakatakot. Kahit si Chu Hanyu. 楚寒玉他可是3岁任狱，5岁。 5 taong gulang pa lang ay marunong na kumilala ng tunay sa peke. Lumaki siya sa mundo ng pagkilala ng mga antigo. Isang baguhan lang na biglang sumulpot. Paano mangyayaring maging kasing husay siya ni Chu Hanyu? Pero kung talagang magaling siya, maaari natin siyang kunin sa panig natin. Para sa negosyo ng pamilyang Lin, may pakinabang din iyon. At kung peke naman siya, Ginoong Lin, maaari niyo siyang ibunyag ang panloloko niya sa harap ng lahat. Sa ganoong paraan, matatapakan niyo siya. At lalong sisikat ang pangalan niyo. Terra. Puntahan natin ang Jubaojai para makaharap ang henyong iyon. Ginoong Lin, hindi ba't pupunta tayo sa Jade Street? May dumating na magagandang klase mula sa Myanmar, di ba? Henyo raw. Paano na ang aking hakaw na Jade? Baka mauwi lang sa wala ang lahat. Ginoong Lee, ang bayad para sa bote ng snuff na ibinenta nyo, na ipadala na sa account nyo. Sabi ng boss namin, may isang kayamanan siyang hindi sigurado. Nais niyang ipasuri ito sa inyo. Sige. Dito ko na lang siya hihintayin. Papuntahin mo na siya rito. Sige po. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito, ha?
Pumunta ako sa Jubaojai, bukod sa magbenta ng kayamanan, ano pa bang gagawin ko? Isang hamak na tagalinis lang ng salamin. Anong kayamanan naman ang mayroon ka? Wala kang pakialam. Bakit? Bawal bang makahanap ng swerte sa tabi-tabi? Swerte sa tabi-tabi. Huwag mong sabihin ikaw yung baguhang may nakakatakot na galing sa pagkilala. Paano mangyayari iyon? Alam na alam ko kung hanggang saan lang ang kaya niya. Baka naman pumunta ka rito sa Jubaojai para maging utusan o apprentice lang. Limo. Ang pagkilala sa mga antigo ay nangangailangan ng talento. Baka kumapit ka lang kay Chu Hanyu, di ba? Pero ang kakayahang ito, hindi naman ito nakukuha sa isang tulog lang, na bigla na lang lilipat sa katawan mo. Kung gusto mong pumasok sa mundong ito, hindi ka karapat-dapat. Ginoong Lin. Sa tingin ko sa kanya, talagang makapal ang mukha niya. Gusto ka lang niyang kalabanin. Sinasabi ko sa iyo, kahit lumipas pa ang 20 taon, hindi mo pa rin mapapantayan kahit ang isang daliri ni Lin Ye. Sino? Siya ba? Ang taong kahit ang tunay at peke na dinastiyang Song na libro, ay hindi man lang maipagkaiba. Anong mapapala ko sa pakikipag-agawan sa kanya? Limo, naghahanap ka ba ng gulo? Manager, pasensya na sa paghihintay. Ginoong Lin, unahin muna natin ang negosyo. Huwag tayong magpatawa sa harap ni Manager Wang. Swerte mo lang ngayong araw. Maghintay ka lang. Manager Wang, huwag niyo na po akong tawaging guro, hindi ko po deserve. Kara-rating lang din namin. Kayo pala. May kailangan ba kayo? Manager Wang, sa totoo lang, pumunta kami rito para lang magtanong-tanong sa inyo. Balita namin sa mundo ng mga antigo. May bago raw eksperto sa pagkilala ng mga hiyas. Nakakatakot daw ang galing niya. Hindi namin alam kung totoo ba ang balitang yan. Tama kayo. Kailangan ng matalas na mata para makahanap ng nakatagong yaman. At hindi lang yan. Ang taong tinutukoy ninyo ay, ngayon ay bahagi na ng Jubaojai. Siya na ang aming special guest appraiser. Kung ganoon, Manager Wang, maaari po ba ninyo kaming ipakilala sa kanya? Gusto lang naming makipagkaibigan sa kanya. Ako nga pala talaga ang pakay nila. Ang hamak na tao na tingin ninyo sa akin noon, ay isa na ngayong special guest appraiser ng Jubaojai. Ano kayang magiging itsura ng mga mukha ninyo? Nandito lang siya sa loob ng shop. Makikita ninyo siya ngayong araw. Nandito sa shop. Bukod sa walang kwentang si Limo, wala na namang ibang tao rito. Ang tinutukoy mo. Hindi kaya siya yon. Eksakto. Ako nga mismo. Nababaliw na ba ang Jubaojai? Kumuha kayo ng manloloko para maging appraiser. Limo. Anong klaseng maruming laro ang ginawa mo? Paano ka naging special guest appraiser ng Jubaojai? Sinasabi ko sa inyong dalawa, huwag kayong mag-inarte, at sabihing maasim ang ubas dahil lang hindi ninyo ito makuha. Dati, minamaliit ninyo lang ako. Sabi ninyo wala akong alam sa pagkilala ng antigo. Pero bakit ngayon, ako na ang special guest appraiser? Mukhang may mga tao rito na sobrang disappointed. Limo, para lang matalo si Lin Ye. Talagang ginawa mo pang henyo sa antigo ang sarili mo. Bakit hindi ko napansin noon na ganyan ka pala kakapal ang mukha? Akala ko naman kung sinong henyo sa pagkilala ng antigo. Ikaw lang pala, isang malaking biro. Limo. May tatago mo ang totoo ngayon, pero hindi habang buhay. Anong pinagsasabi ninyong kalokohan? Ang kakayahan ni Ginoong Li ay kinilala mismo ni Master Chu Hanyu. Siya mismo ang nagpatunay nito. Kaming lahat sa Jubaojai ay saksi sa galing niya. Paano ninyo nasabing pakitang tao lang ito? Si Chu Hanyu. Kaya naman pala, isa ka lang palang toy boy ni Chu Hanyu. Kaya siguradong tinutulungan ka niya. Limo, minaliit pala kita. Kumapit ka pala kay Chu Hanyu, at nagawa mo pang pakiusapan ng isang kilalang eksperto na tulungan kang mandaya. Ang tindi rin ng ambisyon mo, pero ang tunay na galing sa pagkilala ng antigo, ay hindi kailanman mapepeke. Ang kakayahan ko, ay hindi ninyo na kailangang pakialaman. Sige. Dahil masyado kang kampante, sa galing mo sa pagkilatis ng mga antigo, bakit hindi mo subukan dito mismo? Kapag nasabi mo ang pinagmulan ng anti-gang relong ito, ibibigay ko na ito sa iyo. Pero kapag hindi ka pumalag, ibig sabihin ay bahag ang buntot mo. Ang peke ay hindi magiging totoo. Kapag hindi siya nakasagot, siya ang magiging pinakamalaking katatawanan sa industriyang ito. Kapag hindi siya nakasagot, siya ang magiging pinakamalaking katatawanan sa industriyang ito. Sige ba? Bakit ko naman tatanggihan ang anti-gang relong? Kusang lumalapit sa akin. Ngayong araw, maniningil muna ako ng kaunting interes. Napakayabang mo naman. Limo,
Bakit ba ang hilig mong magpanggap? Wala si Chu Hanyu rito para protektahan ka. Kaya siguradong mabubuko rin ang tunay mong kulay. Magiging kaiyahiya ka. Isang basurang pagtatawanan ng lahat. Isang enamel shell copper gilt na pocket watch. Nagkakahalaga ng 1.8 milyong yuan. Mula sa Europa noong ika-19 na siglo, isang enamel copper gilt na pocket watch. Nagkakahalaga ng 1.8 milyong yuan. Personal itong gamit ng mga opisyal, noong huling bahagi ng dinastiyang Qing. Paanong nangyari to? Nakuha mo ang tamang sagot. Limo. Hindi ba't isa ka lang hamak na tagahatid ng pagkain? At utusan, ano ba talagang nangyayari rito? Salamat, Ginoong Lin. Sa napakagandang relong ito. Nandadaya ka. Siguradong gumagamit ka ng Bluetooth headphones para makipagsabuatan kay Chu Hanyu. Hindi ikaw ang kumilatis niyan. Imposibleng ikaw ang nakagawa niyan. Sigurado akong may daya ito. Kung marunong kang kumilatis, bakit ka naglilinis ng bintana at nag-uutusan lang? Siguradong may dala kang pinhole camera at yang Bluetooth headphones mo. Dinadaya mo kami. Sinasabi ko sa'yo. Nakikinig lang ako ng kanta kanina. Kung hindi nyo kayang tanggapin ang talo, aminin nyo na lang. Huwag na kayong maghanap ng kung ano-anong dahilan. Limo, ano ba talagang kakayahan mo? Hindi ba't kilala ka na namin? Ikaw, mabuti pang umamin ka na. Tama na. Kayong dalawa ay, nandito lang para manggulo. Kami sa Jubaojay ay naniniwala sa kakayahan ni Ginoong Limo. Karapat dapat siya, sa posisyon bilang aming espesyal na appraiser. Siya na ang magiging appraiser ng Jubaojay. Mga bulag ba kayo? Ginoong Lin, sino kaya sa atin ang bulag ngayon? Huwag mo akong hamanin, Limo. Ang babastos nyo. Kayong dalawa ay sadyang walang modo at hindi makaintindi. Hindi kayo welcome dito sa Jubaojay. Mangyaring lumayas na kayo. Limo, humanda ka sa akin. Modernong produkto, 50 yuan lang. 现代工艺品30元。 Ikaw ba yun? Galing sa pagsusuri ng hiyas at mahilig maghanap ng swerte. Dali, tingnan mo nga, dito sa pwesto ko. Kung may mga nakatagong kayamanan ba, itong Antique Street, naikot ko na at nakuha ko na ang lahat ng swerte. Ngayon, wala na akong mahanap na. Anumang disenteng kayamanan dito. Wala na. Boss, bukod sa Antique Street, may alam ka pa bang ibang lugar kung saan makakakuha ng mga kayamanan? Mahirap yan hanapin. O kaya, subukan mong pumunta sa Panjiyuan sa Beijing. O kung may koneksyon ka, pwede ka ring maghanap ng kayamanan sa mga probinsya. Ang mga sinasabi mo, parang mahirap puntahan lahat. Syempre naman, kung madali lang yan, hindi na yan tatawaging kayamanan, di ba? Ito'y. Nag-ice stone gambling ka ba? Sa katabing Jade Street, may dumating na mga hilaw na bato mula sa lumang minahan ng Myanmar. Maraming magagandang klase doon. Kung interesado ka, pwede mong silipin. Oo nga pala, bakit ko nakalimutan ang stone gambling? Salamat, boss. Ang iba, nakikipagsapalaran sa mga hilaw na bato. Isang hiwa, pwedeng maghirap o yumaman. Pero dahil sa aking mata ng pagsusuri, siguradong hindi ako malulugi. Karaniwang bato mula sa minahan, nagkakahalaga ng 10 yuan. Hilaw na bato mula sa Nangki, nagkakahalaga ng 5 milyong yuan. Sino yun? Ang school beauty na si Tang Kexen. Bakit siya nandito? Dati silang nasa negosyo ng alahas, di ba? Tunay na mayamang tagapagmana. Bakit siya napunta sa Jade Street para mag-stone gambling? Ilabas mo naman ang mga dekalidad na gamit, Miss Tang. Mayroon akong matinding bato rito. May hiwa na sa gilid, isang bintana, puno ng berde. Marami ang nagkakagusto rito. Wow! Maganda nga ang kulay at kalidad. Karaniwang bato mula sa minahan. May kaunting hiya sa bintana, halagang 100 yuan. Miss Tang, kung gusto mo, magmadali ka na. Malaki ang tsansa na tumaas ang halaga ng batong ito. Press yung 300,000. 300,000. Pero ang pera ko ngayon. Sige ganito.
Dahil sa pagkakaibigan namin ng tatay mo, gagawin ko na lang 200,000 para sa iyo. Huwag mong tingnan na medyo mahal ang presyo ngayon. Pero sa isang hiwa lang nito, maaaring maging 1,000,000 agad. Kung lumabas dito ang Imperial na berde, aabot yan ng 10 milyon. Stone gambling. Ganyan kabilis kumita ng pera. Mabilis ang pasok ng pera. Mabilis din ang talo. Noong high school, si Tang Kexen lang ang hindi tumawa sa akin. At handa pang tumulong. Hindi ko hahayaang maloko lang siya ng iba. Sino ka ba? Limo. Tang Kexen. Sa pastahan ng bato, 10 taya, siyam ang talo. Pag-isipan mo muna ng mabuti. Bata, mukhang hindi ka pa nakaranas tumaya sa bato, no? Ang pastahan sa bato ay mahirap na ngayon, bukas mayaman. Sa susunod na araw, nasa mansyon ka na. Malaking panganib, malaking kita. Miss Tang, ang materyales na ito, kung ayaw mo, ibebenta ko na lang sa iba. Maraming gustong kumuha nito. Sandali, kukunin ko. Huwag kang padalos-dalos. Hindi talaga maganda ang batong ito. Huwag kang padalos-dalos. Hindi talaga maganda ang batong ito. Sinasabi mong hindi maganda ang materyales ko. Ano bang alam mo sa ganito? Ngayon, kahit anong, pulse aries na purong jade, nagkakahalaga na ng 1 hanggang 2 milyon. Itong materyales ko, hindi man lang ba makakakuha ng kahit isang pulse aries? Parang ngayon lang kita nakita rito ah. Siguro unang beses mo lang, pumunta rito sa Jade Street, no? Ano naman ngayon kung ganoon? Sinabi ko na sa iyo, ang batong ito ay hindi maganda. Talagang hindi ito pwede. Akala ko pa naman magaling ka. Nagkukunwari ka lang palang may alam. Miss Tang. Baka naman sinasadya ng taong ito, nalokohin ka. Wala kang alam, kaya huwag kang magsalita ng kung ano-ano, okay. Tang Kexen, magtiwala ka sa akin. Hindi mo talaga dapat kunin ang materyales na ito. Ano bang pakialam mo sa akin? Anong karapatan mong pakialaman ako? Ayaw ko lang na ang 200,000 mo ay mapunta lang sa wala. At saka, salamat sa pag-aalaga mo sa akin. Tingnan mo ang kulay ng jade na ito sa bintana. Kahit sino ay makikita, na siguradong panalo ito at walang lugi. Sige na. Buksan na ang bato. Sige po. Kumagit na ang isda sa pain. Pag-andar ng makina, katumbas ay ginto. May lalabas kayang maganda rito. Tingnan natin. Baka sakaling may magandang hiyas nga. Diyos ko, bakit walang jade sa loob? Hindi ba't malaking lugi ito? Oo nga, sayang. Bakit nangyari ito? Tapos na ako. Paano na ang pambayad sa ospital ni nanay? Kuya Zhangsan, pautang ulit. Pahiram pa ng 1,000,000 piso. Kailangan kong makabawi sa pagkakataong ito. Pwede naman. Pero, kailangan mo munang bayaran ang utang mo. 2 milyon dati. Hindi ba't anak mayaman ka? Bakit ka nangungutang sa loan shark para lang magsugal ng bato? Bumagsak ang kumpanya namin 1 taon na ang nakalipas. Nagpakamatay ang tatay ko sa pagtalon sa gusali. Ang nanay ko naman ngayon, nakahiga pa rin sa loob ng ospital. Walang pera para sa operasyon. Wala na akong ibang magawa. Dati kaming nasa negosyo ng alahas, kaya naisipan kong sumugal sa mga bato. Hindi ko akalain na dumaan ka pala sa ganyang karaming pagsubok. Huwag ka nang madaldal. Magbayad ka na ng utang. Kung hindi, samahan mo na lang akong uminom. Subukan mong hawakan siya kahit 1 beses lang. Hoy, batang hamog, gusto mo pang maging bida at iligtas ang magandang dilag. Tingnan mo muna kung sino ka ba talaga. Hindi ako nagkakawang gawa rito, kung hindi mo babayaran ang utang. Marami akong paraan para turuan ka ng leksyon. Pasensya na, nagkamali ako. Dapat pala nakinig ako sa iyo kanina. Ayoko nang tumaya. Limo, anong gagawin ko ngayon? 2 milyon lang naman, di ba? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ikaw. Isang hamak na tagalinis ng salamin. Yung nakatuklas na ang girlfriend niya, ay niloloko lang pala siya at pinagmumukhang tanga. Anong pambabayad mo? Paano mo nalaman? Ikaw pala ang nasa likod nito. Si Linye ang boss mo. Eksakto. Salamat, Limo. Pero ang 2 milyon, hindi biro ang halagang iyon. Alam kong mahirap lang ang sitwasyon nyo. Paano ka makakakuha ng 2 milyon? Sa totoo lang, para sa isang magandang tulad ni Miss Tang, marami kang ibang opsyon. Ang totoo, ang boss namin, mula nang makita ka niya, hindi ka na nawala sa isip niya. Kung papayag si Miss Tang na maging girlfriend ng aming boss, hindi mo na kailangang bayaran ang 2 milyong ito.
At higit pa roon, bibigyan ka pa niya ng 1,000,000 para sa operasyon. Plano niyo lang pala ang lahat ng ito. Napaka-uto-uto ko. Naniwala ako sa mga kasinungalingan niyo. Gusto niyo akong bayaran para ibenta ang sarili ko. Manigas kayo. Keksen. Naku, may mamamatay na rito. Kung alam ka lang. Hindi pa tayo umaabot sa puntong iyon. Hindi ikaw ang dapat mamatay, kundi sila. Sabi ko tutulungan kitang bayaran ang 2,000,000. Magtiwala ka sa akin. Idilat mo ng maigi ang mga mata mo. Tingnan mo kung may kakayahan ba ako na bayaran ang 2,000,000 mo. 10, 100,000. Mayroon siyang mahigit 100,000,000. Mahigit 100,000,000. Isang malaking pangarap na natupad. Napakayaman naman niya. Ang dami niyang pera. Hindi ko akalain na ganito na kayaman si Limo ngayon. Bata pa pero matagumpay na. Bakit hindi ko siya napansin noon? Hello, boss. May gustong tumulong kay Mista para bayaran ang utang. Ang plano niyo, nasira na. Baby, huwag mong hayaang makaalis ang taong iyan. Papunta na ako riyan ngayon din. Hindi ako makapaniwala na ang biyayang nasa harap ko na ay makakatakas pa. Opo, opo. Hoy bata, malaking gulo ang pinasok mo. Gusto kang makita ng boss ko. Napasubo ako sa gulo. Ginagamit niyo ang patubuan para pilitin ang mga disenteng babae sa masamang gawain. Gusto kong makita kung sino talaga ang naghahanap ng gulo. Limo. Limo. Ikaw na naman ang sumisira sa diskarte ko. Palihim na kumukuha ng video. Linye. Sabi mo may girlfriend ka na. Bakit kailangan mo pang gumamit ng maruming paraan para pilitin ang iba na makipag-date sa iyo? Hindi ba ang ginagawa mong ito ay masyado ng garapal? Limo. Ano bang alam mo, ang mga dekalidad na lalaki ay sadyang maraming babaeng nakapaligid. Talagang malupit ako maglaro. Matagal nang tapos ang panahon ng mga emperador. Ate, may pamaraming asawa ka pa dyan. Binalot mo ba ang utak mo sa telang pambalot ng paa? Ikaw ay isa lang kay Linye, na aso. Isa ka lang, laruan niya. Ano naman ngayon? Kahit palaruan lang ako ni Linye. Mas mabuti pa rin ito kaysa sumama sa isang hamak na tulad mo. Wala ka na talagang kahihiyan. Ibinababa mo ang sarili mo. Keksen, napakaganda mo. Bakit mo kailangang magdusa ng ganito? Basta sumama ka lang sa akin. Mapapasa iyo ang pera at katanyagan. Ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo, babayaran ko agad. At ang utang mong patubuan, ay buburahin ko na. Depende na lang kung papayag ka. Managinip ka ng gising. Ayaw mo sa madali, gusto mo sa mahirap. Bakit ganito ang taong ito? Anong balak niyang gawin? Ano ba tong kalokohang to? Magandang dilag. Natural lang na magbayad ng utang, di ba? Kung walang pambayad, katawan ng ipambayad. Makatwiran lang yun. Maniningil muna ako ng interes. Limo, iligtas mo ako. Wala ba talagang tutulong? Aba, may bida-bidang negang iligtas sa maganda. Ayos ka lang ba? Zhang San, tapusin mo siya para sa akin. Ang galing mo. Limo, kailan ka palagi ganito kalakas? Halika rito at tulungan mo akong tumayo. Young Master Lin. Ako, na tagapagmana ng pamilya Lin, ay nagawa pang takutin ng isang hamak na tulad mo. Kinalaban mo ako, ha? Ipapaintindi ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mas masakol pa sa kamatayan. May gana ka bang makipagpustahan sa akin? Ano namang gustong ipusta ni Young Master Lin? Hindi ba mahilig kang maghanap ng mga nakatagong kayamanan? Magpustahan tayo kung kaninong bato ang mas mahalaga. Siya ang panalo. Kapag nanalo ka, burado na ang utang niya. Bibigyan pa kita ng 10,000,000. Lalaban ka ba? Bakit naman hindi? Paano kung matalo ka? Kapag natalo ako, magbabayad ako sa iyo ng 10,000,000. Luluwag ka pa at hihimad sa sapatos ko. Tapos ka na. Kayang suriin ng mga mata ko ang lahat ng bagay. Para lang itong pagsusulit na open book. Ang hirap kayang matalo. Ang leksyong ito ngayong araw. Gusto kong tandaan mo habang buhay. Mangmang.
Hindi lang marunong kumilatis ng anti-gong gamit si Young Master Lin. Eksperto rin siya sa stone gambling. May sariling minahan ng pamilya niya. Ang mga batong nakuha niya na may luntiang hiyas. Kayang pumalibot sa buong mundo. Naglakas loob ka talagang makipagpustahan sa kanya. Bakit ka ba nagmamadaling tumahol dyan? Hindi pa sigurado kung sino ang mananalo o matatalo. Sino ka ba sa akala mo? Anong kakayahan mo? Alam na alam ko ang totoo. Alam mo ba ang pagkakaiba ng Esmeralda at Lechon Jade? Sabi nga nila, may mga taong hindi iiyak hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Lao Zhang, ang batong ito na lang. Young Master Lin, ang talas ng mata nyo. Ang batong ito, ang may pinakamagandang kalidad sa tindahan namin. Mula ito sa lumang minahan. Kaya lang, medyo mataas ang puhunan nito. 5 milyon lang pala. 区区500万。 Panggastos ko lang yan sa loob ng isang buwan. Sige, buksan na ang bato. Sige po, sige po. Hoy, bata, bakit hindi ka pa pumipili? Sinasadya mo bang magpatagal ng oras? O sadyang wala kang alam? Pero dahil sa girlfriend mo, na nag-alaga sa akin, nang napakasarap, maaari kang lumuhad sa harap ko, at magmakaawang turuan kita. Hanapin mo si Zhang San. Limo, sinasadya niyang galitin ka. Huwag kang magpadala sa kanya. May lant iyan na. Lumabas na ang berde, klaseng salamin. Nagkakahalaga ito ng 10 milyon. Young Master Lin, napakagaling niyo naman. Kumita agad kayo ng 5 milyon sa isang iglap. Wala lang to. Karaniwang galing ko lang yan. Bata. Nakakuha ko ng klaseng salamin. Tingnan natin kung anong mangyayari sa iyo mamaya. Mag-ingat ka, baka masyadong maaga ang pagsasaya mo. Baka sa huli ay matalo ka ng malubha. Nasa bingit na ng kamatayan. Nagawa mo pang magyabang. Gusto kong makita kung anong klaseng bato ang mapipili mo. Nababaliw ka na ba? Retaso lang yan ng bato ah. Gagamitin mo ang retesong yan para itapat sa akin. Nasira na ba ang ulo mo? Sino ang nagsabing sa mga retaso ay walang makukuhang esmeralda? Ano man ang maging desisyon ni Limo, maniniwala ako sa kanya. Sa sobrang tanga mo, napapatawa mo ako. Siguro wala kang pambili ng magandang bato, kaya yan lang ang napili mo. Iyang mga murang bato lang. Sumuko ka na lang kaya. Ayon sa ating pastahan, may utang kang 10 milyon sa akin. At kailangan mo pang himurin ang sapatos ko. 10 milyon. Mahirap lang siya. Kung hindi mo kayang magbayad, anong gagawin natin? Hoy, bata, huwag mong isiping matatakasan mo ito ng ganoon lang. Kung hindi mo babayaran ang 10 milyong ito, o kung hindi magbabayad ang pamilya mo, kahit magbenta ka pa ng dugo, atay, o bato, kailangan mo pa rin magbayad sa akin. Hindi pa ako talo, Limo. Nakuha ni Young Master Lin ang Stone King ng shop na ito. Isang klaseng salamin na nagkakahalaga ng 10 milyon. Akala mo ba makakatsamba ka gamit ang basurang batong iyan? Managinip ka ng gising. Boss, magkano ang batong ito? Bata, gagamitin mo talaga ito. Mga tirang bato na hindi na may benta. Para itapat kay Young Master Lin. Napakababa ng tsansa na may makuha kang hiyas dito. Kung gusto mo talagang manalo, doon ka na lang pumili sa mga dekalidad na bato. Magpalat ka na. Huwag na. Ito na lang. Magkano? Ang tigas talaga ng ulo mo. Ayaw mong makinig sa payo. Sige. Magbayad ka ng 5,000. Sige. Buksan na ang bato. Limo. Huwag mong sabihin iniisip mong makakakuha ka ng mamahaling hiyas sa basurang iyan. Sa totoo lang, ibang klase ka rin talaga. Gagamit ka ng tira-tirang bato para hamanin ako sa pastahan. Saan mo nakukuha ang kapal ng mukha mo? Linye, may gana ka bang dagdagan ang pusta? Mukhang kampante at kalmado si Limo. Sigurado kaya siya sa magiging resulta. Ito ba talaga ang Limo na kilala ko? Dagdagan ang pusta. Naghahanap ka talaga ng sakit ng ulo. Talagang gusto mong mapahamak. Nagmamadali ka yata sa sarili mong libing. Gusto mo talagang, ako mismo ang maghatid sa iyo sa impyerno. Kapag ako ang nanalo, mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian mo, pati na rin ang lahat ng mga tindahan mo sa lungsod ng A. Lalaban ka ba? Mapupunta sa akin ang lahat ng ari-arian mo, pati na rin ang lahat ng mga tindahan mo sa lungsod ng A. Lalaban ka ba? At paano kung ikaw ang matalo? Gusto kong dukutin mo ang sarili mong mga mata rito mismo, baliin ng mga kamay at paa, at maging bodyguard ko habang buhay. At siya naman, kailangang maging girlfriend ko ng kusa, at susunod sa lahat ng gusto ko. Hindi pwede. Pastahan nating dalawa ito. Walang kinalaman si Kexen dito. Sige. Pumapayag ako.
Nagtitiwala ako sa iyo. Dati, wala pang kahit sino ang nagtiwala sa akin ng ganito. Sige. Payag ako sa gusto mo. Titingnan ko lang kung paano mo tatalunin ang klaseng salamin ko. Walang saysay ang salita kung walang patunay. Pipirma ka ba ng kontrata? Sige ba? Ihanda ang kontrata. Gusto mo akong talunin? Sino ka ba sa akala mo? Excited na akong makita ang kalunos-lunos mong itsura mamaya. Maglinis ka ng maigi at hintayin mo ako mamayang gabi. Bumukas na. Bakit ka ba nanggugulat dyan? Ipakita mo sa lahat ang kinalabasan. Tingnan natin kung anong basura ang nasa loob ng batong ito. Ito ay ang napakabihirang imperial na berde. Ano? Nagkakahalaga ito ng 100 milyon. Diyos ko, imperial na berde nga talaga. Limo, ang galing mo talaga. Paano nangyari yun? Mula sa isang tira-tirang bato, paanong nagkaroon ng imperial na berde? Yari na. Totoo ngang imperial na berde. Limo, ikaw na hamak na tao ka. Paano ka nakakuha ng imperial na berde? Ang 5,000, naging 100 milyon. Kumita ka agad ng 2,200 beses. Tumawa ka. Sige, tumawa ka. Bakit hindi ka na makatawa ngayon? Ngayon, ako naman ang tatawa. Young Master Lin. Lahat ng ari-arian sa ilalim ng pangalan mo. Akin na ang lahat ng yan. Nagkakahalaga yan ng 1 bilyon. Gusto mong kunin ang pera ko. Manigas ka sa panaginip mo. Tingnan niyo ito, mga kabayan. Ang tanyag na tagapagmana sa mundo ng alahas. Ang tagapagmana ng pamilya Lin ay isa pa lang. Taong walang isang salita at hindi tumutupad sa pangako. Ginamit mo ang 5,000 para itaya ang 1 bilyon ko. Sa anong karapatan? Pastahan lang naman yun, di ba? Hindi ko susundin yun. Anong magagawa mo sa akin? Hindi ba't walang hiyaan na yan? Totoo nga, wala kaming magagawa sa iyo. Pero kaya namin sirain ang pangalan ng pamilya Lin. Hanggang sa malubog kayo sa kahihiyan. At wala nang tumanggap sa inyo sa lungsod ng A. Kayo lang, akala nyo kaya nyo, 1 bilyon at 400 milyong tao. Sapat na ba yan? Magaling. Ang mga taong walang hiya ay dapat lang maturuan ng leksyon. Naisahan nyo ako ah. Kailan nyo pa sinimulang i-record yan? Bago pa man magsimula, ang pastahan, naka-record na. Huwag mo nang balaking tumakas sa usapan. Young Master Lin. Sinasabi ko sa iyo, kapag tinalikuran mo ang pustahang ito, malalaman ng buong bansa kung anong klaseng basura ang Lin Group nyo. Tingnan natin kung sino pa ang maglalakas loob na makipagtulungan sa inyo. Sino pa ang magtitiwala sa pamilya Lin. Tapos na, sira na ang lahat. 1 bilyon lang yan. Walang paki ang pamilya ko sa halagang yan. Pero ang makuha ang pera ko, hindi yan magiging madali. Lin Ye, anong balak mong gawin? Nasa ilalim tayo ng batas ngayon. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya papatayin. 1 binti lang ang kukunin ko sa kanya. Lumpuhin niyo siya. Tumigil kayo. Tingnan ko lang kung sinong manggahas na humawak sa kanya. Su Ningzu. Bakit ka nandito? Boyfriend ko si Limo. Sino sa inyo ang may lakas ng loob na baliin ang mga binti niya? Ano? Ang hamak na taong ito ang boyfriend mo. Mahal, kung nahuli ka lang ng kaunti, ang mga binti ng boyfriend mo ay baka nalumpunan ng mga taong ito. Kahit maging lumpo ka pa, mahal pa rin kita. Su Ningzu. May relasyon ka talaga sa hamak na lalaking ito. Hindi mo ba alam, ang pamilyang Lin at pamilyang Su ay kasalukuyang nag-uusap para sa isang kasunduang kasal. Magiging mapapangasawa na kita agad. Kahit tumanda pa akong dalaga. Hinding-hindi ako makikipag-isang dibdib sa isang babaerong tulad mo, na mahilig pumatol sa may asawa na. Ningzu. Pampalipas oras ko lang ang babaeng iyon. Kung hindi mo siya gusto, palalayasin ko siya ngayon din. Lin Ye. Hindi ba't sabi mo, ako ang pinakamahal mo? Bagay ba kayo? Naniwala ka naman sa mga sinabi ko habang nasa kama. Ningzu. Libog lang ang habol ko sa kanya. Pero sa iyo, ito ay tunay na pag-ibig. Nakakasuka ka, itigil mo na iyan. Pwede kang magkaroon ng kabit, pero bawal akong magkaroon ng boyfriend. Su Ningzu. Pag-isipan mong mabuti, ano na ba ang sitwasyon ng pamilya mo ngayon? Wala na ang mga magulang mo. Ang pamilyang Sunyo ay umaasa na lang sa lolo mo para itaguyod ang lahat. Kung hindi ka makikipag-alyansa sa pamilyang Lin, ang mga ari-arian nyo ay siguradong kakamkamin ng mga tiyuhin mo at wala nang matitira sa iyo kahit kay Titing.
Huwag mong pakialaman ang kalagayan ng pamilya ko. Ang mga taong may galing sa pagkilatis ng hiyas, na karapat-dapat magpakasal sa akin, ay hindi lang ikaw ang nag-iisa. Limo, napanood ng lolo ko, ang live stream ng laban nyo ni Linye sa pagsusugal ng bato. Bilib na bilib siya sa iyo. Hindi ba't pagpapanggap lang ito bilang boyfriend? Bakit parang nagiging totoo na ang lahat? Suninzo. Anong ibig mong sabihin? Bakit magkakagusto ang matandang Su? Sa isang hamak na taong tulad nito, si Limo ay ang aming, espesyal na eksperto sa pagkilatis ng hiyas sa Kabaujay. Ang galing niya ay kapantay ni Chu Hanyu, isang dekalibreng eksperto, at higit pa doon, sa lugar ng mga mumurahing bato, nakakuha siya ng imperial na luntiang hiyas. Natalo kanya ng bilyon-bilyong halaga ng ari-arian. Ngayon sabihin mo, sino ba talaga ang hamak sa atin? Limo. Hangang-hanga ang lolo ko sa iyo. Sabi niya, sa loob lang ng maikling panahon, ay nakamit mo na ang ganitong tagumpay. Pambihira ang iyong kakayahan. Siguradong malayo ang mararating mo sa hinaharap. At isa pa, gustong-gusto ka na niyang makilala. Talaga ba? 哎呀， Dahil sa paghanga sa iyo ng matanda. Iyong nabanggit mo sa akin noon, ang pagpapakasal sa pamilya namin. Pumapayag na ako. Huwag kang mag-alala, mahal. Aalagaan kitang mabuti sa hinaharap. Pati na rin ang subgroup. Napakasaya nito. 3 araw mula ngayon ay kaarawan na ng lolo ko. Tamang-tama para i-anunsyo ang balita tungkol sa ating pag-iisang dibdib. At magiging dobleng selebrasyon ito. Tama na. Limo. 林墨， Paulit-ulit mo na lang sinisira ang mga plano ko. Akala mo ba talaga ay hindi kita kayang saktan? Nasa ilalim ng proteksyon ng pamilya Su si Limo. Subukan mo lang siyang hawakan. Linye, bitawan mo agad si Limo. Chu Hanyu. Sa wakas ay dumating ka rin. Ang alaga mong lalaki ay malapit nang pumunta sa pamilya ni Suninzo para maging asawang nakatira lang doon. Ano? Ate Hanyu, bakit ka rin napunta rito sa kalsada ng sugal sa bato? Nakita ko ang live stream ninyo ni Linye tungkol sa pastahan sa bato. Nag-alala ako kaya pumunta ako rito para tingnan. Hindi ko akalain na may iba na palang tumutulong sa iyo. 哎呀， Ang taong ito na si Limo. Siya, una ay umasa sa iyo bilang alagang lalaki, para makapasok sa mundo ng mga hiyas. Tapos agad na tinukso, si Suninzo ng pamilya Su. Gusto niyang maging asawang nakasandal lang sa yaman nito. Huwag kayong magpalinlang sa kanya. Tinuturuan mo ba ako sa dapat kong gawin? Ang mapiling alagaan at suportahan, ay patunay na may kakayahan si Limo, at may taglay na karisma. Mula ngayon, ako na ang mag-aalaga sa iyo. Panghabang buhay na iyon. Hindi, Suninzo, parang nakulam ka na ng lalaking iyan. Bakit ka ba nagpapakabulag sa kanya? Ginoong Lin, kaysa magalit ka rito, mabuti pang umuwi ka at pag-isipan ng mabuti. Natalo ka kay Limo ng 10 bilyon sa sugal sa bato. Paano mo iyan ipaliliwanag sa pamilya mo? Oo nga pala. 哦， Sige. Napakagaling. Maghintay lang kayo sa akin. Hindi pa ito tapos. 哎行 Sige na. Itigil niyo na ang pag-arte ninyong dalawa. Ano pa bang pakulo ito? 2 babaeng nag-aagawan sa isang lalaki. Pag-arte. Ibig bang sabihin, hindi sila magkasintahan? Binata pa pala si Limo. Kung ganoon ay may pagkakataon pa ako. Paano mo nasabing umaarte lang ako? Tama si Limo. Gusto ka namin. Nakapagtataka ba iyon? Ate Hanyu. Pati ba naman ikaw ay nakikigulo sa kanya? Ikaw ang tinaguri ang malamig na Diyosa. Paano mo ako magugustuhan? Ako ay isa lamang. Limo. Ikaw na lalaki ka. Kung hindi kita gusto, bakit pa ako mag-aabalang pumunta rito? Napanood ko ang live stream nyo ni Linye. Kaya pinuntahan agad kita. Baka kasi inaapi ka na naman nila. Ate Chu Hanyu. Tungkol sa akin. Sige na. Biniiro lang kita. Dahil mukhang maayos ka naman. Mauuna na ako. Sige. Limo, dahil gusto kita. Ayaw kitang bigyan ng problema. Kahit bilang ate mo na lang. Basta't nasa tabi mo ako. Sapat na iyon sa akin. Young Master Lin, hintayin mo naman ako. Umalis ka nga rito, munting cute. Young Master Lin, nagkamali ako. Basta huwag mo lang akong itaboy. Gagawin ko ang lahat. Naiinitan ako sa galit ngayon. Ako ang pinakamagaling magpalamig ng ulo. Limo, kayo ni Binibining Su. Ano ba talaga ang relasyon nyo? Ako ang girlfriend niya. Huwag kang ang magbiro. Sabi ko na nga ba, may itinatago kayo. Ibig sabihin, may pag-asa pa ako. Keksen, ayos na ang problema mo sa utang. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa iyo. Ang tungkol sa akin.
Nagpadala ako sa iyo ng 2 milyon. Gamitin mo muna iyan para sa pagpapagamot ng nanay mo. Sabihin mo lang sa akin kung kulang pa. Noong high school pa lang tayo, inalagaan mo na ako ng mabuti. Ngayong ikaw naman ang may kailangan. Hindi kita pwedeng pabayaan na lang. Salamat, Limo. Kung hindi dahil sa iyo, siguradong naging biktima na ako ng masamang balak ni Linye. Binayaran mo pa ang utang ko na 2 milyong piso. Hindi ko na talaga alam kung paano ako makakabawi sa iyo. Kung magpapasalamat ka, sige lang. Pero bakit kailangang humawak-hawak pa? Magkaklase naman tayo dati. Huwag mo nang isipin ang pagbawi. Hindi pwede. Kailangan kong bumawi. Limo. Gusto mo ba ng asawa? Iaalay ko ang sarili ko sa iyo. Iaalay ko ang puso't katawan ko. Maging asawa mo na lang ako. Keksen, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Boyfriend ko si Limo. Malapit na kaming mag-engage. Ang ginagawa mo ay pang-aagaw na. Alam mo ba iyon? Binibining Su. Halata naman, na nagpapanggap lang kayo ni Limo kanina, para lang ipakita kay Linye. Ayaw kong maging katulad ni Chu Hanyu, na mahal ka nga pero tahimik na sumusuko, ano man ang mangyari. Ipaglalaban ko ang nararamdaman ko. Limo. Sa totoo lang, matagal ko na itong gustong sabihin, noong nasa kolehiyo pa tayo. Gwapo ka na at napaka-responsable. Maraming mga babae, sa totoo lang, gusto ka nilang lahat. Iniligtas mo na naman ang buhay ko ngayong araw. Iaalay ko ang sarili ko sa iyo bilang kabayaran. May problema ba roon? Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Kay Limo ang desisyon sa bagay na ito. Keksen. Tinulungan kita ngayong araw, pero hindi ko inisip na kailangan mo akong bayaran sa anumang paraan. Ang pagpapakasal ay hindi isang negosyo. Huwag mong isipin na dahil tinulungan kita, ay kailangan mo nang magpakasal sa akin para makaganti. Ayokong samantalahin ang sitwasyon mo. O kaya naman, tulungan mo na lang akong pamahalaan ang negosyo ko. Tama, tama. Mas mabuting agawin ang karera kaysa agawin ang lalaki. Kaya huwag mo nang agawin sa akin si Limo. Kakaipanalo ko lang mula kay Linye, ang mga shares at ang mga tindahan. Eksaktong kailangan ko nang mag-aasikaso nito. Bibigyan kita ng sahod na 10 milyon kada taon. Ano sa tingin mo? Pero natatakot ako na baka hindi ko magawa ng maayos. Kahit na ang pamilya ko noon ay nasa negosyo rin ng mga alahas. Pero mababaw lang ang alam ko rito. Natatakot ako. Ano ang kinatatakutan mo? Nandito naman ako. Limo, kailangan ko nang magbayad sa ospital. Kailangan ko nang magmadali papunta roon. Mas mahalaga ang kalusugan ni Tia. Sige na, asikasuhin mo muna iyan. Hindi naman nagmamadali ang tungkol sa trabaho. Limo, ang makasama ka lang sa tabi mo ay sapat na para maging masaya ako. Sa wakas, nakaalis na silang lahat. Ngayon, pwede na ba nating pag-usapan ang tungkol sa 3 araw mula ngayon? Ang tungkol sa ating engagement. Limo, para kay Tang Keksen, ipinusta mo ang lahat sa pakikipagpastahan ng bato kay Linye. Gusto mo ba siya? 7 o 8 taon na kaming hindi nagkikita. Paano ko naman siya magugustuhan? Naawa lang talaga ako sa kanya. Hindi ko matiis na makita siyang inaapi. Kung ganoon, bakit sa harap niya? Hindi mo maamin na boyfriend kita. Siguradong may pagtingin ka sa kanya. Wala ah. Limo. Kapag hindi mo ako pinakasalan, pipilitin ako ng pamilya Su na magpakasal kay Linye. Ano? Totoo ito. Para makuha ang mana, si Su Qiang ay gumagawa ng paraan para pilitin ako sa isang kasunduang kasal. Ipakakasal sa malayo, pero hindi ko gusto si Linye. Ikaw ang mahal ko. Limo, pakasalan mo ako, please. Ako. Limo, totoo ang lahat ng sinasabi ko. Bilib sa iyo ang lolo ko. Basta pumunta ka sa pamilya Su para mamanhikan. Siguradong papayag ang lolo ko. Matitiis mo ba talagang makita ako na may kasal sa lalaking tulad ni Linye? Limo. Sige. Pumayag ka na. Bawal nang bumawi. Hindi ako babawi. Natatakot lang ako na baka dehado ka sa akin. Alam ko na iyon. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Talagang napakamapang akit mo. Linye. Palalampasin ba natin si Limo? Palalampasin. Paano mangyayari iyon? Hanggang sa kamatayan ang laban namin. Basta't dumating ang tamang panahon, kapag nakasal na ako sa pamilya Su, masasakop ko na ang Su Group. At mamanipula ang buong merkado ng alahas. Sa huli, ang pamilya Lin pa rin ang masusunod. Pero si Su Ningzu, hindi ba't sinabi niyang pakakasalan niya si Limo?
Liu Yan. Ikaw ang unang pag-ibig ni Limo, at kababata mo pa siya. Ang pinagsamahan ninyo, hindi basta-basta mapuputol iyan. Kaya naman, gusto kong akitin mo siya, para hindi niya matuloy ang pagpapakasal kay Su Ningzu. Linye, babae mo na ako ngayon. Tapos uutusan mo akong akitin ng ibang lalaki. 6 na taon kayong nagsama. Nagawa niyo na ang lahat ng dapat gawin. Huwag ka nang magpanggap na malinis. Huwag kang mag-alala, bibigyan kita ng 30 milyong piso kapag nagtagumpay tayo. At higit pa roon, patuloy pa rin kitang palalayawin. Kung ganoon, gusto ko ng kalahating paunang bayad. Walang problema. Sabi mo sa telepono, si Linye, ay may masamang balak kay Su Ningzu. Anong nangyayari? Dami surveillance. Nagkakahalaga ng 279 na piso. Sabi ko na nga ba, may milagrong nangyayari. Sabi ko na nga ba, may milagrong nangyayari. Limo, magbalikan na tayo. Sige na, please. Umalis ka riyan. Liu Yan. Dati, minaliit mo ako dahil mahirap at walang silbi. Pinagtaksilan mo ako, at kung ano-anong pangungutya ang ginawa mo sa akin. Ngayong mayaman na ako, gusto mong makipagbalikan sa akin. Akala mo ba tanga ako? Basta't pumayag kang magbalikan tayo. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Nagkamali ako. Mula ngayon, magiging tapat na ako sa iyo. Pangako. Hindi na kailangan. Limo, huwag kang umalis. Hindi na ako magbabanggit tungkol sa pagbabalikan. Pero ganito na lang. Noong tumigil ako sa pag-aaral, para tustusan ang pag-aaral mo, lahat ng nagastos ko sa loob ng 6 na taon, ibalik mo lahat sa akin. Ano? Bilyonaryo ka na. Tapos sisingilin mo pa ako. Tumigil ka nga. Walang kinalaman dito, kung gaano man ako kay Aman. Gusto ko lang bawiin. Ang pera na nararapat lang na sa akin. Anong gagawin mo? Maibabalik ko sa iyo ang pera. Pero bago iyon, si Linye ang nag-utos sa iyo, para akitin ako, hindi ba? Liu Yan. Naaawa talaga ako sa iyo. Pero sinasabi ko sa iyo, mayroon na akong babaeng minamahal. Ayos lang. Hindi ko yun iniintindi. Wala akong interes dyan. Wala itong halaga. Aalis na ako. Limo. Isaalang-alang mo, ang pinagsamahan nating dalawa. Tumigil ka na nga. Ayokong makipaghati sa iisang babae sa iba. Limo. Hindi ako naniniwala. Liu Yan, sasabihin ko sa iyo, ngayong araw, kahit maghubad ka pa sa harap ko, wala na akong mararamdaman, kahit kay Titing para sa iyo. Limo. Kapag lumabas ka sa pintong ito, magsisisi ka. Akala mo ba? Inutusan lang ako ni Linye na tuksuhin ka. Ganoon lang ba yun ka-simple? Limo. Huwag na nating intindihin ang lahat ng ito. Huwag mo na ring pakasalan si Su Ningzu. Magtana na lang tayong dalawa sa malayo. Ano? Payag ka ba? Hindi. Liu Yan. Bakit ko iiwan ang lahat para sumama sa babaeng nagtaksil sa akin? Kung ano ang dapat piliin, napakalinaw niyon sa akin. Dahil dyan, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Ang mga mata ko. Ikaw na taksil. Anong ginawa mo sa akin? Binigyan ako ni Linye ng 30 milyon. Para hindi mo mapakasalan si Su Ningzu. Ang tanging laban mo sa kanya. Hindi ba't ang pares na ito lang? Ng mga mata ng pagsisiyasat na nakakapagpabago ng tadhana. Ngayon, sinira ko na ito. Ang pamilyang Su, siguradong hindi nila papayag ang anak nila, ay magpakasal sa isang bulag. Liu Yan, ikaw na masamang babae. Binigyan na kita ng pagkakataon. Iyan ang landas na pinili mo. Huwag kang mag-alala. Tatawag ako ng ambulansya para sa iyo. Hindi na mapapakasalan ni Limo si Su Ningzu. Ang natitirang 15 milyon. Kailan papasok sa account ko? Ginoong Lee, paumanhin po. Masyadong malubha ang pinsala sa iyong mga mata. Maaari na itong ideklarang pagkabulag. Doktor, kahit magkano ay handa kaming magbayad. Pakiusap po, gailanjin niyo po ang kanyang mga mata. Hindi ito usapin ng pera. Ang mga mata ni Ginoong Lee, wala na talaga kaming magagawa.
Bakit nangyari ang ganito? Isa siyang tanyag na eksperto sa hiyas. Paano na siya mabubuhay kung wala ang kanyang paningin? Doktor, ibigay niyo na lang ang mga mata ko sa kanya. Maaari ba yun? Handa po ako. Binibini, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ngunit mas mabuting kumbinsihin mo na siya, na tanggapin ang katotohanan, at masanay sa magiging buhay niya sa hinaharap. Bakit nangyari ito? Maayos pa ang lahat kahapon. Bakit biglang naging ganito ngayon? Ano na ang mangyayari sa hinaharap? Nagising na sana ang kapangyarihan ko. Ang mga matang nakakakita sa lahat ng bagay. Pero ngayon, tuluyan na akong nabulag. Pinaglalaruan ba ako ng tadhana? Limo, bakit nangyari ito sa iyo? Ang mga mata mo. Sabi ng doktor, masyadong malubha ang pinsala sa mga mata mo. Wala na raw pag-asang makakita ka pa. Bakit kailangang humantong sa ganito? Huwag kang matakot, Limo. Hahanap ako ng pinakamagaling na doktor para sa iyo, para mapagaling ang mga mata mo. Ha ha ha. Aba, hindi talaga bumibitaw si Binibining Su. Tunay nang nakakaantig ng puso. Ha ha ha. Linye. Anong ginagawa mo rito? Siyempre, nandito ako para makita kung paano siya bumalik sa pagiging basura. O mas tamang sabihin, isang nakakaawang bulag. Nagpunta ka ba talaga rito? Para lang magsabi ng mga walang kwentang bagay. Bulag ka na nga. Bakit ang yabang mo pa rin? Hindi ba tumaasa ka lang sa mga matang iyan? Para kumilala ng mga hiyas. Hindi mo lang inagaw si Suninzo sa akin. Nakuha mo pa ang tiwala ng matandang Su. Tingnan natin ngayon, sa kalagayan mo, kung tatanggapin ka pa ng pamilya Su, bilang kanilang manugang. Kahit pa magpakasal ako sa bulag na si Limo, hindi ako magpapakasal sa iyo. Sa tingin mo ba ang kasal mo, ay ikaw ang may pasya? Ang kailangan ng pamilya Su, ay ang taong karapat dapat kay Suninzo, at kayang itaguyod ang ating pamilya, hindi ang isang bulag na kailangan pa, nang aalalay sa bawat paglakad. Sinasabi ko sa iyo, tanging ang katulad ko na may mataas na katayuan, ang nababagay sa iyo. Ang magiging asawa mo, ay ako lang at wala ng iba. Kung hindi rin lang si Limo ang mapapangasawa ko, mas pipiliin ko pang tumandang dalaga habang buhay. Wala kang magagawa sa desisyong iyan, Ningzu. Huwag kang magmatigas. Su Qiang. Bakit ka nandito, Tiyo? Siyempre, ako ang nagpatawag sa kanya. Ang mapapangasawa ko, ay nakikipaglambingan pa sa ibang lalaki. Sa harap ko pa talaga, hindi yata tama iyan. Pasensya na po, Linye, sa inasal niya. Ganito na lang, isasama ko na siya pauwi ngayon. At babantayan ko siyang mabuti. Huwag kayong mag-alala. Sa huli, sisiguraduhin kong, buong puso siyang magpapakasal sa inyo. Bitawan mo ako, Su Qiang. Ikaw at si Linye, matagal na ba kayong magkasabwat? Ano naman kung totoo? Si Linye ay gwapo, bata pa at matagumpay. Siya pa ang tanging tagapagmana ng pamilya Lin. Kapag pinakasalan mo siya, magsasama ang lakas ng pamilya Su at pamilya Lin. Ano bang masama doon? Hindi ako pakakasal sa bastos na Linye na iyan. Maliban kay Limo, wala na akong ibang papakasalan. Kapag nagwala ka pa, sisiguraduhin kong ang bulag na ito, ay hindi na makikita ang sikat ng araw bukas. Gagamitin niyo talaga si Limo para takutin ako. Bakit? May magagawa ka ba? Basta bukas, sa kaarawan ng matanda, kailangang maayos kang makipag-fiancé kay Lin Xiao. Kung hindi magiging madali ang buhay para sa bulag na iyan. Napakasama niyo. Ano pang tinutungangan niyo dyan? Ibalik niyo na, ang dalaga sa loob. Ningzu. Lin Xiao, sa susunod na buwan, sa pulong ng mga shareholder ng Su Group, inaasahan ko po ang tulong ninyo. Huwag kang mag-alala, basta't nakipag-fiancé sa akin si Ningzu, makukuha ng pamilya Su ang mga shares ng pamilya Lin. Ang susunod na pinuno ng pamilya Su, ay walang iba kundi ikaw. Maraming salamat, Lin Xiao. Ang mga mata ko, na nakakakita sa lahat ay bulag na. Wala na ba talaga akong magagawa? Hindi. Siguradong may paraan pa. Hindi ko hahayaang mapanood lang si Ningzu, na magpakasal sa lalaking iyan. Siguradong may paraan pa. Hindi ko hahayaang mapanood lang si Ningzu, na magpakasal sa lalaking iyan. Bakit nangyayari ito? Tagumpay ang pagkilala sa amo. Aktibo na ang mata ng pagsisiyasat. So panggawa sa tunay na katad. Sing-sing. Tama. Baka makatulong ito para makakita akong muli. Limo, anong balak mong gawin? Walang silbi. Sinasabi ko na nga ba, hindi mo matanggap, na isa ka na lang hamak na tao, no? Nababaliw ka na ba?
Hindi ba't mahilig kang magpasikat sa mundo ng mga hiyas? Hindi ba't gustong-gusto mo akong kalabanin? Ngayon, isa ka na lang. Bulag na pwedeng api-apihin ng kahit sino. Iyan ang napapala ng mga kumakalaban sa akin. Bugbugin niyo siya. Anong balak ninyong gawin? Anong gagawin? Hindi ba't mahilig kang magpakabayani para sa mga babae? Ngayon, kukunin ko na si Tang Kexen. Makinig kang mabuti kung paano ko siya mamahalin. Nimo. Iligtas mo ako, Nimo. Linye. Bitawan mo siya. Nimo. Sige, sumigaw ka, hampas lupa. Mas lalo akong ginaganahan habang lalong lumalakas ang tili mo. Linye. Ako ang harapin mo. Bitawan mo siya. Limo. Ayos ka lang ba? 妈的废物！ Kahit isang bulag lang, hindi nyo pa mabantayan. Buisit ka. Limo. Halika rito. Hindi pa ako tapos maglaro. Ituloy natin ito. Sige, lumaban ka. Anong nangyayari? Parang may nararamdaman akong kakaibang lakas. Dumadaloy sa katawan ko. Ang mga mata ko, tila, nakakakita na ako ng kaunting liwanag. 出去了！ Ayos ka lang ba, Kexen? Limo, ialis mo ako rito. Limo. Young Master Lin, ligtas na ang buhay nyo. Pero tungkol sa bagay na iyon, masyadong malubha ang pinsala sa ibaba. Natatakot akong wala na kayo. Kakayahang magkaanak. Kapag nalaman ng pamilya Su, nabaog na ako. Siguradong hindi nila papayag ang si Su Ningzu ay may kasal sa akin. Kung ganoon, hindi ko na masasakop ang pamilya Su. May 50 milyon sa card na ito. Sana pagkatapos mong makuha ang pera, tumahimik ka na lang. Kundi, sige, naiintindihan ko. Lez. Limo, hindi ba't sabi mo, nakahanap ka na ng paraan para gumaling ang mga mata mo? Bakit tayo napunta sa tindahan ng alahas? 这 Mukhang, 好像还是 tindahan 女 pa 孩 ito 子 ng 的 pamilya ni Linye. Kailangan ko munang kumpirmahin. Nakakakita na ako. Magaling na ang mga mata ko. Tama nga. Kaya kung kumuha ng enerhiya mula sa paghigop sa mga hiyas, hindi lang gumaling ang paningin ko. Nararamdaman ko rin, puno ng lakas ang buong katawan ko. Pagpunta lang sa tindahan ito, gumaling na agad ang mga mata mo. Napakahiwaga naman ito. Ang aking Imperial Jade. Bakit naging abo na lang ang lahat? Dito sa likod, ay ang bodega ng mga hilaw na bato. Kayong dalawa lang ang nandito sa tindahan. Siguradong kayo ang may gawa nito. Huwag kayong gagalaw. Nag-level up na ang paningin ko. Linye. Ang atraso natin sa isa't isa. Dapat na nating pagbayaran ng husto. Maligayang pagdating sa inyong lahat. Salamat sa pagdalo nyo ngayong araw. Sa pagdiriwang ng aking karawan. Huwag na po kayong mahiya. Magsikain at mag-inuman po tayo. Lolo, hangad ko po ang inyong mahabang buhay. At siksik na kaligayahan po. Mabuti. Tay, sa pagdiriwang niyo pong ito, si Linye. Ang kagalang-galang na si Young Master Lin ay narito rin para bumati. Kayo po ang lolo ni Ningzu. Kaya lolo na rin po kayo ni Linye. Ang inyong lingkod, si Linye po. Binabati ko po kayo, lolo, ng mahabang buhay. Kung ganoon, kayo ni Su Ningzu. Tama iyon. Ako ang kasintahan ni Su Ningzu.
Kaming dalawa, sa totoo lang, matagal na kaming magkasama. Ngayon lang namin sinabi sa inyo, dahil gusto naming i-anunsyo ngayong araw, ang magandang balita tungkol sa aming pagpapakasal. Ikakasal. Suningzo. Dati, naaalala ko, ang pangalan ng kasintahan mo ay Limo, hindi ba? Bakit bigla na lang? Ikakasal ka na kay Linye. 爷爷， Noon, kami ni Suningzo ay nagkaroon lang ng kaunting tampuhan. Sinadya lang ni Suningzo na sabihin iyon, para lang inisin ako. Tama iyon. Iyang Limo na iyan ay isang hamak na mahirap lang. Kahit pa may alam siya sa pagkilala ng mga antigo, hindi siya magiging kapantay ni Suningzo. Ang katulad lang ni Linye, na mula sa pamilya ng mga alahiro. Ang tunay na nababagay at kapantay ni Suningzo, ang pagpapakasal ni Suningzo kay Linye. Huwag na po kayong mag-alala. Hindi mahalaga kung magkapantay ang katayuan sa buhay. Ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan ng aking apo. Si Linye ay may magandang kinabukasan at may kagalang-galang na tindig. Kung ikakasal si Suningzo kay Linye, siguradong magiging masaya siya. Suningzo, gusto kong marinig mula mismo sa iyo. Gusto mo bang pakasalan si Linye? Ako. Ako ang tunay na pakakasalan ni Suningzo. 嗯， Limo, hindi ba't bulag ka? Nakakakita ka na ba? Limo, 不， hindi ba't bulag ka? Nakakakita ka na ba? Maayos na ang aking mga mata. Hindi mo na kailangang magpaapi sa pananakot ni Linye. Lolo, siya po si Limo. Siya ay isang dalubhasa na kapantay ni Chu Hanyu, isang nangungunang master sa pagkilala ng mga hiyas. At napakahusay din niya sa pagtaya ng mga bato. Mula sa mga itinapong bato, nakakuha siya ng isang dekalidad na Imperial Jade. Nanalo siya ng bilyon-bilyon laban sa isang tao. Higit siyang mas magaling kaysa sa ibang mga spoiled na tagapagmana. Ang pinakamahalaga ay, walang limitasyon ang kanyang kinabukasan. Tae, itong si Suningzo, maayos naman sa lahat ng bagay. Pero ang panlasa niya sa lalaki, ay tila may problema. Ipagkukumpara mo si Limo kay Linye. Para lang iyang pagkumpara ng basahan sa ginto. Pumunta rito para sa kaarawan ng tatay ko. Pero wala man lang dalang regalo. Linye, naaalala ko, hindi ba't may inihanda ka para sa tatay ko, na isang napakalaking regalo? Mga tauhan. Ipasok na ang regalo. Lolo, ito po ang regalo ko para sa inyong kaarawan. Isang gintong peach ng mahabang buhay. Sana po ay maging mapalad at mahaba ang inyong buhay. Sana ay mapuno kayo ng swerte at mahabang buhay. Lolo, napakaselan at napakamahal ng red along ito. Hindi ko po ito matatanggap. Ang gintong ito na nagkakahalaga ng 10 milyon. Kayang-kaya itong ibigay ng pamilya Lin. Hindi tulad ng ibang tao riyan, na pumunta rito nang walang dala. Sino ang nagsabing wala akong dala? May inihanda rin po ako para kay Lolo. Isang espesyal na regalo para sa kanyang kaarawan. Halika, ilabas mo na yan dali, para mamangha ang lahat. Ano ba yung regalo niya? Ano ba yan? Isang lumang inkstone lang pala. Ang kapal din ng mukha mong iregalo yan sa kaarawan ni Lolo. Lumang inkstone. Mas mahalaga pa ito kaysa sa iyo. Gintong may locketen na yan. Ang lumang inkstone na yan, mas mahal pa sa gintong may locketen ko. Kahit ang kasing ng halaga ng gintong may locketen ko, hindi aabot yan, di ba? Nakuha mo pang ilabas yan dito. Ito ay gawa ni Tang Bohu, ang dual inkstone mula sa old pit na ginamit niya sa Peach Blossom Hermitage. Ano, Tang Bohu? Tang Bohu. 虎， Ang hilig mong gumawa ng kwento, ha? Hindi ka man lang nag-isip. Ang inkstone na ito ay gawa sa pambihirang batong duan mula sa old pit. Sa gilid nito, ay may ukit na ginawa mismo ni Tang Bohu, ang inskripsyon ng Peach Blossom Hermitage, na may lag ng Layman Liuro. Nakatala ito sa kasaysayan ng mga inkstone. Siguradong, nagkakahalaga ito ng 100 milyon, di ba? Ang inkstone ni Tang Bohu mula sa Peach Blossom Hermitage. Dati, sa mga lumang aklat ko lang ito nakikita. Hindi ko akalain na makikita ko ito ng personal ngayong araw. May presyo ang ginto at bato, ngunit walang katumbas na halaga ang pamana ng sining. Lolo, alam ko kung mahilig kayo sa sining at kaligrapiya. Kaya naman, sadya kong pinili ang inkstone na ito bilang regalo sa inyong kaarawan. Lolo, ikaw lang ang tunay na nakakaunawa sa mga antigo. Tunay mo akong kilala, ngunit masyadong mahalaga ang bagay na ito. Hindi ko ito pwedeng tanggapin, hindi talaga. Lolo, boyfriend ko po siya. At siya ang magiging apo ninyong manugang. O sige, kung ganoon pala. Tatanggapin ko na ito ng may kagalakan. Hindi.
Siguradong peke yan. 哎呀， Napakabihira ng inkstone ni Tang Buho. Halos imposibleng magkaroon yan sa merkado. Siguradong peke lang ang isang yan. Kung peke man ito o hindi, magpatawag tayo ng isang batikang eksperto para suriin ito at malalaman natin ang totoo. Isang batikang eksperto. Hindi naman nakarating si Chu Hanyu. Mukhang tamang-tama lang ang dating ko. Chu Hanyu. 韩愈， Master Chu, siya ang pinakamagaling sa mundo ng mga antigo. At kailanman ay hindi pa siya nagkakamali. Ang kanyang galing ay sadyang hinahangaan ng lahat. Wala nang mas hihigit pa sa kanyang autoridad. Dahil kinikilala niyo na po ako ng ganito, tingnan niyo po itong inkstone na ito. Ito ang Tang Buho Peach Blossom Hermitage, isang old pitduan inkstone. Ito ay tunay. At binili ito ni Limo sa napakalaking halaga. Nakuha ito mula sa aking kagalang-galang na guro. Garantisadong orihinal at walang daya. Ito ang inkstone na mismong ginamit ni Tang Buho. Isang napakahalagang koleksyon na gaya nito. Ang inyong guro ay pumayag talagang ibenta ito sa iba. Siyempre, dahil ang guro ko ay humahanga sa kakayahan ni Limo. Kaya handa siyang pakawalan ang paborito niyang gamit. At siyempre, dahil na rin sa pakiusap ko. Basta makatulong sa iyo. Kahit na, kailangang suyuin ang pamilya ng girlfriend mo. Handa akong gawin iyon. Mabuti. Kung gayon, tatanggapin ko na ang inkstone na ito. Simula ngayon, si Limo na ang aking apo sa kasal. Sa pamilya Su. Kung may manggahas na tumutol, ay agad na palalayasin sa pamilyang ito. Lolo Su, huwag po kayong mag-alala. Poprotektahan ko po si Su Ningzu habang buhay. Aalagaan ko po siyang mabuti. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, Su Ningzu. Congratulations sa iyo. Ang magkaroon ng fiancé na gaya ni Limo ay talagang nakakainggit. Salamat, Ate Chu Hanyu. Kung pag-uusapan ng pagtatagpo namin ni Limo, ay dahil din sa tulong mo. Mukhang marami ka ring alam sa pagkilala ng mga anti-gang gamit. Bakit hindi? Kita ilibre ng pagkain, para makapagpalitan tayo ng karanasan. Isama niyo naman ako sa kainan na iyan. Ang isang tulad lang ni Binibining Su, na may magandang pinagmulan at hitsura, isang perpektong dalaga sa lahat ng aspeto. Ang karapat-dapat kay Limo. Basta't manatili lang ako sa tabi ni Limo, at samahan siya, ay sapat na sa akin. Limo. Happy engagement. Kaya si Binibining Su simula ngayon, ay magiging lady boss ko na rin. Limo. Ngayong araw, inagaw mo ang babae ko. Hinahamon kita sa isang pastahan ng buhay at kamatayan. Linye, nababaliw ka na ba? Limo. Lalaban ka ba? Ang mananalo. Ang siyang magiging fiancé ni Su Ningzu. At ang matatalo, kailangang wakasan ang sariling buhay. Mawawala ng tuluyan sa mundong ito. Kalokohan. Mapanganib na ang pastahan sa mga bato. Bakit kailangang pati buhay ay isama? Isang pastahan ng buhay. Ano na naman ang gustong ipusta ni Linye? Sa pagpili ng mga bato, sinuwerte ka lang noong nakaraan. Ngayon, 10 bato ang pagpipilian natin. Kung sino ang may mas mahal na nakuha, siya ang panalo. Limo. Kaya mo ba? Ha ha ha. Alam ko nang hindi mo kaya. Kung gusto mong maglaro, gawin nating malakihan. Bukod sa buhay mo. Itataya ko rin ang buong ari-arian ng pamilya Lin. May lakas ka ba ng loob? Ang ari-arian ng pamilya Lin. Hindi ba't ang pamilya Linyo ay kilala bilang bilyonaryong angkan? Bakit pati ang hamon ng isang ordinaryong tao na tulad ko ay hindi mo matanggap? Kung hindi, sumuko ka na lang ng direkta. Anak. Papa. Dahil gusto niyang tumaya. Sige, labanan mo siya. Si Lin Tian ba, ang pinuno ng pamilya Lin. Balita ko ay mapaghiganti siya. Ang sino mang bumangga sa kanya, ay walang magandang kinabukasan. Kung wala lang ang pamilya Lin, kung wala si Lin Tian ba na nagbabantay, siguradong ang kanilang yaman, ay matagal nang nilustay ni Linye. Ikaw pala ang tao noong nakaraang araw, na nanalo sa anak ko, ng 1 bilyon. Tama. Ako nga ang tinatawag ng anak mo, na isang ordinaryong tao. Hindi pwedeng itaya ang lahat ng ari-arian. Makikipag-all-in ako sa iyo. Ang taya. Gawin nating 10 bilyon. Ano sa tingin mo? Kapag nanalo ako, gusto ko ang nasa ilalim ng pangalan ng pamilya Lina, 3 minahan ng Jade. Kapag ako ang natalo, ang mahigit 1 bilyon kong ari-arian, pati na ang buhay ko, ay mapupunta lahat sa inyong mga Lin. Sige. Kung gayon, magsimula na tayo. Ang mga minahan ng pamilya Lin ay may bagong dating na batch ng mga dekalidad na hilaw na bato. Narito na ang lahat. Magsimula na.
Ngayon ang pagkakataon mong magpakitang gilas. Kapag natalo ka pa ulit, alam mo na ang magiging bunga nito. Opo. Limo. Ang mga hilaw na batong ito ay galing lahat sa pamilya Lin ko. Kaya dapat lang na ako ang unang pumili. Pagkatapos kong pumili, saka ka palang pipili. Sige ba? Kung gayon, mula sa mga natira mo, pipili ako ng 10 piraso para itaya laban sa iyo. Limo. Sa ganyang paraan ng pakikipagpustahan, napakadali mong matatalo. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sige, dahil gusto mong magpakamatay, pagbibigyan kita. Bakit ang dami mong Saturday? Bilisan mo nang pumili. Ang pustahang ito para sa buhay. Masyadong nakaka-tense. Talagang matindi ito. Mukhang maganda ang isang ito. Ang 10 hilaw na batong ito, lahat ng ito ay maingat kong pinili. Siguradong may lalabas na Imperial Jade dito. Hindi ba't mahilig kang maghanap ng mga nakatagong swerte? Ang mga ito ay ang mga tirang tinapon ko na lang. Mga mumurahing tira-tira lang yan. Sige, pumili ka na. Sa tingin mo ba may makukuha siya riyan? Hindi ko alam. Sino kaya ang mananalo sa kanila? Makakapili ba siya ng maayos sa ganyang paraan? Uubra kaya yan? Bakit parang nasa palengke lang siya, na bumibili lang ng pechay? Kaya ba talaga niya? Sa ganyang paraan ng pagpili ng bato, siguradong talo na siya, di ba? Tapos na akong pumili. Sigurado ka na ba? Ayaw mo bang gumamit ng flashlight? At tinapos mo pa sa loob lang ng ilang minuto. Baka gusto mo munang suriin ang kalidad niyan. Hindi na kailangan. Sa mga batong pinili mo, mukhang wala talagang kwenta ang kalidad niyan. Tingin ko, kahit bakas ng berde, walang lalabas dyan. Ikaw, talo ka na. Huwag ka munang magdiwang ng maaga. Ngayon na natin buksan ang mga batong ito. Kung kaninong Jade ang may mas mataas na kabuuang halaga, siya ang panalo. Sige. Sige, buksan na natin ang mga ito dito mismo. Sige. Sige, buksan na natin ang mga ito dito mismo. Sampung pirasong bato para kay Linye. 5 ang may lamang Jade. 2 rito ay Imperial Jade. 3 naman ay Icy Glutinous Variety. Ang halaga, 100 milyong yuan. 10 pirasong bato naman para kay Limo. Hindi ka panipaniwala, lahat ay may lamang Jade. 8 sa mga ito ay Imperial Jade. 1 piraso, 1 Violet Jade na nagkakahalaga ng 1 bilyon. At may isa pa, na nagkakahalaga ng 2 bilyon. Ang 3 kulay na Full Show Imperial Jade. Ang kabuuang halaga, 5 bilyong yuan. 10 piraso. Lahat ay mga dekalidad na Jade. Paanong nangyari ito? Hindi ito maaari. Linye. Talo ka na. Ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng pamilya Lin. Ang 3 minahan ng Jade na iyon. Akin na ang lahat ng iyon. Natalo na naman siya. Sinayang mo lang ang lahat ng paghihirap ko sa pagpapalaki sa iyo sa loob ng maraming taon. Papa, bigyan niyo pa po ako ng pera. Siguradong matatalo ko rin siya. Kapag natalo ko siya, mapapangasawa ko na si Su Ningzu. At makukuha ko na ang buong pamilya Su. Mapapatunayan ko rin ang sarili ko. Pakakasalan si Ningzu. Anong ay pang-aasawa mo sa kanya? Isa ka na lang namang baog na yunuko ngayon. Limo. Papatayin kita. Anak.
Anong klaseng lakas ito? Paanong naging ganito kakalakas? Kung na-realize mo lang ito ng mas maaga, siguro hindi ka sana natalo ng ganito kalala, anak. Siya. Totoo ang sinasabi niya. Talagang. Wala nang silbi ang pagkalalaki mo. Katapusan na. Akong si Lin Tianba, naging makapangyarihan sa buong buhay ko. Hindi ko akalain na sa huli. Mapuputol lang pala ang lahi ko. Ginoong Lin, nakalimutan niyo na ba? Anak niyo rin po ako. Mabuti na lang at nandyan ka pa. Ang nanay mo ang unang pag-ibig ko. Ngayon. Dahil wala nang silbi si Linye, ikaw na ang kaysa isa kong mahal na anak. Pagkalipas ng 3 araw, magdaraos tayo ng isang piging, para i-anunsyo ang iyong pagkatao, Papa. Dahil inutil na si Kuya, pagsisikapan kong maging bagong pag-asa nyo, ibabalik ko ang dangal ng pamilya Lin. Mabuti, magaling. Taglay mo ang ambisyon ni Lin Tianba. Simula bukas, sasama ka na sa akin sa pamamahala ng Lin Corporation. Papa. May anak pala kayo sa labas. Bakit wala akong kaalam-alam dito? Napakawalang silbi mo. Ano naman kung malaman mo? Wala ka nang alam gawin kundi mambabae. Inubos mo ang lahat ng ari-arian natin. Pati na ang 3 minahan ng pamilya Lin. Sinira mo pa ang alyansa sa pamilya Su. At ngayon, ginawa mo pang baldado ang sarili mo. Akong si Lin Tianba, ay walang anak na kasing hina mo. Wala akong pakialam. Sa pamilya Lin, ako lang dapat ang tanging tagapagmana. Walang sino man ang makakapalit sa akin. Mamatay ka na. Ha ha ha. Ang pamilya Lin ay sa akin lang dapat. Anak. Anak. Hulihin niyo siya. Ha ha ha. Papa. Nabaliw na siya. Ako na lang ang tanging anak niyo ngayon. Huwag niyo po akong kalimutang iligtas. Iligtas niyo ako. Ha ha ha. Anak, anak ko. Sir Lin. Sir Lin, Sir Lin. Sir Lin, okay lang po ba kayo? Tulong, may tao ba riyan? Tulong. Patawad po, Lolo, kung hindi lang po ako pumayag na makipagpustahan sa pagpili ng bato kay Linye, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Wala kang kasalanan dito. May demonyong nagtatago sa puso ng tao. Ang puot ay bunga ng mga lumang alitan. Hindi porket umatras ka ng isang hakbang, ay magiging maayos na ang lahat. Pero Lolo, ang dapat sana ay masayang handaan ng kaarawan, ay naging magulo na. Ang buhay ay parang panaginip, talagang. Liu yan. Noong nabulag ka noon, nagpadala ako ng mga tao para mag-imbestiga. Nalaman kong si Liu Yan ang Samirah sa iyong mga mata. Kaya naman, naghahanap ako ng mga taong magtuturo sa kanya ng leksyon, para pagbayarin din siya. Ibig bang sabihin nito ay, ipinaghiganti mo ako? Maaari mong isipin ng ganoon. Kaya, kailan ka pupunta para maghanap ng mga nakatagong hiyas? Gusto ko ring sumama. Sa Jobaojay. Saan galing ang mabahong pulubing ito? May dala pang sako sa likod. Umalis ka na agad. Ikaw na, mapang mata sa kapwa. Ganito ka ba talaga tumanggap ng bisita? Tawagin mo ang amo niyo rito. Ang amo namin ay hindi basta-basta, na makikita mo lang kung kailan mo gusto. Lapastangan. Ang Jobaojay ay ari-arian ng pamilya Su. Ang lakas ng loob mo. Ang manggahas na Bastyusen si Binibining Su. Bakit hindi ka pa lumayas dyan? Opo. Binibini, may mga bagong dating na kayamanan sa tindahan. Inimbitahan ko ang dakilang master na si Chu Hanyu, para magsagawa ng pagsusuri sa loob. Pasensya na kung hindi kita agad na salubong. Limo, anong klaseng forma iyan? Medyo kakaiba ah. Ano sa tingin mo, guwapo ba? Kakadesenyo ko lang nito, biro lang. Ang mga ito, lahat ay nakuha ko sa mga bangkita, mga nakatagong kayamanan na nahanap ko. Balak ko sanang dalhin dito para ibenta. Nahanap sa bangkita. Gayunpaman, ngayon lang ako nakakita ng taong gumagamit ng sako para lagyan ng kayamanan. Mukhang napakaaba. Paanong magkakaroon ng kayamanan iyan? At binili pa sa kalsada. Siguradong mga peke lang iyan. Ang isang tulad ni Limo, na isang dalubhasa sa anti-gang kagamitan ay hindi dapat palampasin. Wenkun. Kaibigan ko siya. May mga kayamanan siyang gustong ibenta. Bilhin mo ang mga ito sa tamang presyo ng merkado. Bukod doon, nais ko siyang imbitahan na maging espesyal na appraiser ng ating Jobaojay. Gumawa ka na ng kontrata. Ano? Hindi po maaari. Sa mundo ng mga anti-gang kagamitan, hindi ko pa naririnig ang pangalan ng taong ito. Paano natin siya gagawin? Espesyal na appraiser.